Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2271 Hindi na kailangang mag-isip. Huminga ng ilang sandali si Yoon Songhae at nalaman na matapos mawala ang epekto ng Wolf Spirit Powder sa kanyang katawan, agad niyang ginamit ang kanyang enerhiya upang ma-absorb ang espiritual na enerhiya ng baliw. Pagkatapos ng lahat, ito ang kaharian ng banal na katawan. Kapag walang pagkaalipin, ang espiritual na enerhiya ay maaaring masipsip ng normal, at ang paggaling ay napakabilis. Sa maikling panahon, 70 o 80% ng kanyang lakas ang naibalik. Kaya lang sobrang dami ng dugo ang naubos, at kaunting oras pa bago tuluyang gumaling. Tumayo siya, umiwas, idiniin si Azzy sa dingding, at nag-aalab na nagtanong, sabihin mo sa akin. Nagkaroon ka na ba ng sinseridad sa akin? Malungkot na ngumiti si Azzy, ang puso ko. Hindi mo ba talaga nararamdaman? Tumulo ang luha sa mga mata ni Yoon Songhae, ay. Ewan ko, Songhae. Aaminin ko na si San Xiao at ang kapatid ko ang sabuatan noong una akong lumapit sa iyo. Hindi rin kita gusto. Ngunit, sa mga araw na nagpapanggap akong bulag, nalaman ko na sa likod ng iyong mukha, may isang pusong mas mainit kaysa kanino paman. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, walang nagtrato sa akin na katulad mo inaasahan ko na siya ay isang maliit na bulag na babae na niligtas mo. Araw-araw na lang siyang maglalaba at magluto sa bahay at maghintay na bumalik ka. Imbes na mag-alala ka, tuwing pupunta ka sa misyon, nasa bahay ako nag-aalala ako. Ayoko, sa tuwing kaharap kita, gusto kong magtapat sa iyo ng paulit-ulit, pero malilinlang lang kita. Gusto ko talagang sabihin sa iyo. Nakikita kita, at sinabi ko talaga ang hitsura mo, ha, naluluha na, hindi na napigilan, at buong lakas na niyakap si Azzy sa kanyang mga bisig. Nahiya rin si Azzy, niyakap ang asawa, at nanginginig ang mga balikat sa pag-iyak. Matagal na niyang tiniis ang mga salitang ito, napakatagal. Kaya hindi na niya kailangan pang isipin iyon nang magsalita siya. Si Ye Wanqing sa gilid ay hindi napigil ang panasan ang kanyang mga luha, ngunit nalaman niyang hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Hindi. Walang antala. Itinulak ni Az si Yoon Songhae, bilasan mo. Kapag nalaman ng kapatid ko na ninakaw ko ang panlunas at susi, mahihirapan kang umalis. Az, gusto kitang isama. Ibabalik namin si Ye Wanqing, find the sword god. Sabi ni Yoon Songhae. Umiling si Az, hindi. Kung gagawin ko iyon, ibig sabihin ay abandonahin ang aking kapatid. Ako ay isang miyembro ng angka ng Yingto kung tutuusin, siya ay aking kapatid, kaya kong labagin ang kanyang kalooban para sa iyo. Pero, hindi ko talaga siya kayang pagtaksilan, magkapatid kami. Songhae, may mga bagay na itinadhana na imposibleng maging perpekto. Kontento na ako sa iyo sa lambak na iyon, araw at gabi, sa lahat ng mga taon na ito. Hindi. Dapat may solusyon. Dapat isama kita. Malakas na sabi ni Yoon Songhae. Sa sandaling ito, isang malungkot na boses ang nagmula sa likuran. Ito ay talagang nakakaantig na relasyon, kapatid ko, mayroon kang isang taong gusto mo, ngunit itinago mo ito sa iyong kapatid, at sinasadya mong gumawa ng mapait na panlilinlang, hindi ito tama. Namutla ang mukha ni Az, at nang tumingala siya, nakita niya si Wu Hui na papasok. Kuya, bitawan mo si Songhae. Nakikiusap ako. Umiling si Wu Hui, tingnan mo ang sinabi mo, hindi ko gustong patayin ang manliligaw mo, itinago ko lang siya. Hayaan mo siyang mag-donate na lang ng dugo palagi. Az, huwag mo siyang tanungin. Wala siyang magagawa sa akin. Malamig na sabi ni Yoon Songhae. Tumawa si Wu Hui at nagsabi, bakit, bayaw ko, hindi mo ba naisip na pagkatapos na makulong ng ilang araw, maaari kang maging kalaban ko? Noong nakaraan, hindi ako mapalagay at pabaya, sa pagkakataong ito, hindi na ako mahuhulog sa iyong kalungkutan. Talaga, ngumisi si Wu Hui, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may kulay abong halo. Isang kakaibang puwersang espiritual ang agad na nagsimulang tumagos sa kuweba. Hindi umimik si Yoon Songhae, hinihimok ang mata ko na anino ng hayop na direktang balutin ang kanyang katawan. Mayroong asul-itim na gluttony na kapangyarihan na nananatili sa paligid ng katawan, na direktang sumisipsip ng lahat ng panlabas na nakapanlulumong kapangyarihan. Kumunot ang noo ni Wu Hui, kawili-wili, hindi ko inaasahan na gagamitin ng ganito ang kapangyarihan ng katakawan. Hindi ko inasahan na magiging ganoon kadaling tunawin ang iyong dalamhati, namumuhi na sabi ni Yoon Songhae. Iyan ay hindi kinakailangan. Ang buong katawan ni Wu Hui ay lumundag sa lakas ng kulay abong puti na kaguluhan, at umiwas siya at nagpakita sa harap ni Yoon Songhae. Isang kamao, diretso sa ulo ni Yoon Songhae. Bagamat nabawi ni Yoon Songhae ang 70% hanggang 80% ng kanyang lakas, medyo kulang pa rin siya. Nagtaas man siya ng kamay para harangin, natamba pa rin siya ng kamao. Bang! Natama ni Yoon Songhae ang pader na bato, at ang malamig na pader ng bundok ay bumagsak sa isang malaking hukay. Bago hinintay na sumigaw si Az, nagngagat si Yoon Songhae ng kanyang mga ngipin at sinipa ang kanyang mga binti, at sumugod patungo sa Wu Hui. Sa isang kamay, ang puwersa ng katakawan ay parang isang asul na kulay abo na galami, na direktang sumasalubong kay Wu Hui.
Nagpaputok si Wu Hui ng isang puwersang nakakasakit ng puso, at nawalan ng kontrol ang Galami at bumagsak sa hangin. Tumalikod si Wu Hui gamit ang isa pang latigo, sinipas si Yun Songhe hanggang sa samuka ng dugo, at muling nabasag sa dingding. Og! Ang mga organo ng pandaman ni Yun Songhe ay nabaligtad at nasa sakit. Inabot ni Wu Hui at pinunasan ang alikabok sa kanyang katawan, at sinabing, sa tingin mo ba matatalo mo ako kung pipigilan mo ang aking kawalan ng pag-asa? Bayaw! Ang pagkakaiba sa pagitan mo at ako ay isang tunay na pagkakaiba sa paglilinang. Ang pisikal na kaharian, ang iyong lakas at ang aking lakas ay hindi magkatulad. Kung hindi, bakit ka ginagamit ni San Xiao, ngunit ginagamit ko si San Xiao? Kinagat ni Yun Songhe ang dagwang ngipin at pinunasan ito. Ang sulok ng kanyang bibig, Azi. Alisin mo si Miss Ye. Pipigilan ko siya. Hindi. Songhe, please stop fighting with my brother. Brother, just let him go. Please. Huwag hintayin si Azi pagkatapos niyang magsalita, pinalo ito ni Wu Hui gamit ang isang palad, at isang puwersa ng kaguluhan ang tumama kay Az sa ere. Si Az ay sumigaw, nagsuka ng dugo, at nadulas mula sa dingding, tila nagdurusa sa mga panloob na pinsala. Ginawa kitang masunurin mula pa noong bata ka, bakit lalo kang nagiging masuwain, walang emosyon ang mga mata ni Wu Hui. Nagmamadaling pumunta si Ye Wanqing upang tulungang makatayo si Az, at nagmura siya ng may matuwid na galit, anong klase kang kapatid? Paano mo siya pakikitunguhan ng ganito? Kapatid mo siya. Ngumiti si Wu Wixi at sinabing, Miss Ye, ikaw. Huwag kang mag-alala, kailangan lang kita, gusto kong makita, kung ang kamahalan na espada ng Diyos ay tumanggap ng braso mula sa kanyang kapatid, maglalakas loob ba siyang hanapin tayo? Problema, sabi ni Wu Hui, naglalakad patungo kay Ye Wanqing. Sinamantala ni Yun Songhe ang pagkakataon at sinubukang umatake mula sa likuran, at mabilis na inilunsad ang isang matako na hayop. Ngunit matagal nang pinaghandaan si Wu Hui, at bigla siyang naglabas ng isang kulay pilak na kulay abo na dart sa kanyang kamay, at inihagis ito ng paatros ng may lakas ng kawalan ng pag-asa. Ang matako na anino ng hayop ni Yun Songhe ay natagos, at ang dart ay bumulusok sa kanyang balikat. Ngumuso si Yun Songhe, ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw, ngunit napagtanto niya na ang kanyang estado ay hindi maaaring pigilan ng Wu Hui. Kuya huwag. Nagmakaawa si Az, hindi. Ang Diyos ng espada ay hindi maaaring takutin. Wala kang babalikan. Ngumisi si Wu Hui, ang daan pabalik. Ang daan patungo sa mundo, bakit mo gustong bumalik? Nang walang sabi-sabi, inabot niya at hinawakan, si Ye Wanqing ay direktang sinipsip ng puwersa. Hinawakan ni Wu Hui ang leeg ni Ye Wanqing gamit ang isang kamay, at puputulan na sana ang isang braso niya gamit ang isa pa. Inipon ni Ye Wanqing ang cultivation base ng kanyang buong katawan, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Hindi. Huwag. Bumagsak ang malalaking luha ni Ye Wanqing, puno ng takot ang kanyang mga mata, Wu. Kuya halika at iligtas mo ako. Huwag kang kabahan, Miss Ye, braso lang ito, sa hinaharap, ang malaking bagay ay baguhin ang iyong katawan, kung kaya mo pang mabuhay hanggang doon. Ang boses ni Wu Hui ay naging malamig at nanlalamig, at mukhang nag-e-enjoy ito. Chapter 2272 Mabait siya. Tiningnan ni Ye Wanqing ang mukha sa harap niya. Tila ito ay magalang, ngunit siya ay hindi mauubos na pangit at kinasusuklaman. Pakiramdam niya ay nagsisimula nang bumagal ang lahat sa kanyang harapan, at ang paghihirap sa sandaling ito ay nagpabigat sa kanyang paghinga, at malapit na siyang malagutan ng hininga. Bang! Ang tunog ng kanyang tibok ng puso ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Ye Wanqing ng mas malinaw. Ang hysterical na kawalan ng pag-asa ay nagdulot ng isang bagay na bumukas sa isipan ng dalaga. Kasunod noon, isang napakalaking lakas ng pag-iisip na na-back up sa hindi malamang na yugto ng panahon ay lumabas mula sa kaibuturan ng isip ni Ye Wanqing na parang isang galit na dagat. Sumigaw si Ye Wanqing, nanginginig ang buong katawan, ang sakit ng namamagang ulo, na parabang sisingaw na ang kanyang kaluluwa. Ang maluhaluhang mga mata ng dalaga ay agad na naging misteryosong mga mata na puno ng hindi mabilang na makukulay na kulay. Mula sa kanyang mga mata, tila nakikita niya ang langit na puno ng mga bituin at walang katapusang mundo. Ang magulong lakas ng pag-iisip tulad ng isang bagyo sa kalawakan ay pinakawalan mula sa mga mata ni Ye Wanqing, na nagkataong nakaharap kay Wu Hui na nasa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ni Wu Hui, ang Holy Spirit Primordial Spirit ay biglang nagulat. Pakiramdam niya ay ang kanyang Primordial Spirit ay nasunog ng medyo mataas na temperatura, ang kanyang ulo ay tila nahati, at ang kanyang mukha ay namutla. Paano ito posible? Binitiwan ni Wu Hui si Ye Wanqing, sa ayaw niyang mahulog ang babae sa lupa, hinawakan niya ang ulo niya at kinagat ang mga ngipin. Natigilan din sina Yun Songhe at Az sa likod. Paanong si Ye Wanqing, isang heavenly chosen ng core formation stage, ay magpapakawala ng napakalakas na puwersa ng pag-iisip, sapat na para patayin ang primordial spirit ni Wu Hui. Iyan ang primordial spirit na malapit sa banal na espiritu. Maaaring ang nakababatang kapatid na babae ng Sword God ay isa ring nakatagong powerhouse. Sa oras na ito, si Ye Wanqing, na ikinagulat ng lahat,
ay tila sobrang na-stimulate, at siya ay nawalan ng malay. Nakita ni Yun Songhe na si Wu Hui ay nakahawak sa kanyang ulo at nakaramdam ng hindi komportable, malamig na kumikislap ang kanyang mga mata, at lalamunan siya ng direkta mula sa likuran. Songhe, huwag mong patayin ang kapatid ko. Napagtanto ni AZ na may mali at mabilis na tumayo sa likuran ng kanyang kapatid. Maaaring iba siya, pero siya lang ang kapatid ko. Azi, siya, mukhang hindi sigurado si Yun Songhe, na parang hindi niya alam kung paano pumili. Sa sandaling ito, tila napagtanto ni Wu Hui na hindi maganda ang sitwasyon, at maaaring hindi siya magiging kalaban kung lalaban siya muli. Kung ito ay ha-attack ng ganito, kung alam ng Diyos na espada na ito ay isang muog, ito ay ganap na matatapos. Sa sandaling naisip niya ito, tiniis ni Wu Hui ang matinding sakit sa kanyang ulo, umiwas, at lumipad palabas ng yungib. Nagsisisi ka. Gustong manghuli ni Yun Songhe, ngunit niyakap siya ni AZ mula sa likuran. Songhe, huwag. Huwag mong patayin ang kapatid ko. Nagngagat ang ngipin ni Yun Songhe, huminga ng malalim, at walang ibang pagpipilian kundi ang sumuko. Alam niya na kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, wala siyang pagkakataon kung gusto niyang patayin muli si Wu Hui. Bagamat pareho silang nasa Eucharistic realm, si Wu Hui ay talagang mas malalim kaysa sa kanyang cultivation. Kung hindi dahil sa biglaang pagsabog ng kapangyarihan ni Ye Wanqing, natatakot ako na ngayon ay mas mapalad kaysa sa mabuti. Biglang, isang pamimilit na nagpang-inig sa kaluluwa ni Yun Songhe at AZ ay biglang lumapit. Sa isang kisap mata, isang figurang nababalutan ng gintong apoy ang bumasag sa bakana ng buong kuweba at pumasok sa grotto. Boom! Nagkaroon ng malaking paggalaw ng pag-crack ng graba. Shinger! Bagamat mabilis na lumilipad si Ye Fan, huli pa rin siya. Nang makita si Ye Wanqing na walang malay sa lupa, mabilis na binuhat ni Ye Fan ang babae. Napag-alaman na nakoma ang dalaga, ngunit wala namang ibang sugat sa katawan na nagpagulo sa kanya ng ilang sandali. Sa likod, sumunod ang isang kaakit-akit na babae sa isang maapoy na pulang damit, puno ng mataas na temperatura na puting enerhiya, at ito ay liwanag ng kandila. Humihingal ang liwanag ng kandila, at nalaman niyang napakahirap para sa kanya na abutin ang lalaki. Kung hindi ko alam ang lokasyon ng base, baka hindi ko alam kung saan ako makakahanap ng lalaki. Nang makita ang kalagayan ni Ye Wanqing, saglit na kinabahan ang mukha ni Zhuguang, at nagmamadali siyang humakbang pasulong upang ipaliwanag, Panginoon. Kamahalan na Diyos ng Espada, ang pamilya ng alipin ang nagpabeya. Hindi ko inaasahan na si Wu Hui ay sadyang magbibigay ng maling impormasyon at hindi ito mahahanap sa unang pagkakataon. Ang tunay na tanggulan. Hayaan mong parusahan ang iyong excellenting Wanqing. Binalak nilang sabay-sabay na salakayin ang kuta ni Wu Hui, ngunit nahuli sila. Ngunit hindi ko inaasahan na ang ibang mga kuta ay tumpak na nahawakan, maliban sa lugar kung saan nakakulong si Ye Wanqing, niloko pa ni Wu Hui ang kanyang sarili at nakakita ng maling impormasyon. Dahil dito, lumapit si Ye Fan, at huli na ang lahat. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at malamig na tinitigan ang candlelight. Sa pagkakataong ito ay okay na si Ye Wanqing, kaya binalaan niya ito. Sa kabilang banda, natulala sina Yun Songhe at AZ. Alam nila na si Zhuguang, ang tamang tagapagtanggol, ay sumilong na sa Sword God, ngunit hindi nila inaasahan na si Zhuguang ay magiging napakakumbaba sa harap ng Sword God. Dahil dito, napagtanto nila na ang lakas ng Sword God ngayon ay hindi maaaring questionin kahit kaunti. Ito ay hindi isang bagay na maaaring makuha sa pamamagitan ng katanyagan, ito ay talagang isang kumpletong kapanipaniwala. Inabot ni Ye Fan si Ye Wanqing sa candlelight para yakapin, at pagkatapos ay naglakad patungo kay Yun Songhe. Nataranta si Yun Songhe, at habang umaatres, sinabi niya, Kamahalan na Sword God. Makinig ka sa paliwanag ko. Hindi ito ang iniisip mo. Nanlamig ang mga mata ni Ye Fan at hindi niya ito marinig. Your Excellency Sword God. Huwag mong saktan ang asawa ko. Ginawa ko ang lahat ng ito. Ginamit lang si Songhe. Mabilis na tumayo si AZ, sinusubukang hadlangan ang lahat ng ito para kay Yun Songhe. Si Ye Fan ay sadyang tamad na magsabi ng anuman, at sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, sinampal niya si AZ na lumilipad. Sa cultivation na ito, hindi na kailangan ni Ye Fan na gumamit ng sword intent. Nang makitang binugbog ang kanyang asawa, galit na galit si Yun Songhe, huwag mong galawin si AZ. Naging amber ang kanyang mga mata, at gagamitin na ni Yun Gang ang kanyang gluttony talent. Magsisimula na ang mata ko na anino ng hayop, ngunit si Ye Fan ay nakagawa na ng biglaang paglukso, at isang lumilipad na espada sa kanyang kamay ang direktang bumulusok sa puso ni Yun Songhe. Nagsuka si Yun Songhe ng dugo, at ang lalaki ay ipinako sa pader na bato. Tinitigan ni Ye Fan si Yun Songhe, hanggang sa makita niya ang malalim, purong takot sa mga mata ng kabilang partido. Pagkatapos ay same time na sinabi ni Ye Fan, inagaw. Huwag mo ngang tingnan kung kaninong kapatid. Pananakot. Deserve mo. Ang mga mata ni Yun Songhe ay unti-unting dumidilim, naramdaman niya ang walang kapantay na layunin ng espada, simula sa puso, sinisira ang kanyang buhay. Kahit ang banal na katawan ay hindi makayanan ang pagkagat ng layunin ng espada na ito.
Ngunit nahihirapang magsalita si Yoon Song-hye, dumura ng dugo, at nagmakaawa lamang, huwag. Saktan si AZ. Siya ay inosente. Song-hye. Si AZ ay ganap na nakakalat. Tulad ng isang pakikipaglaban, gumapang siya patungo kay Yefan, umiiyak at nagmamakaawa, Your Excellency Sword God. Huwag mong patayin ang aking asawa. Kanta siya ay ginagamit lang. Nakikiusap ako sa iyo. Woo! Huminga ng malalim si Yefan, nawala ang lumilipad na espada sa kanyang mga kamay, at sa wakas ay nabawi ni Yoon Song-hye ang kanyang buhay. Sa kanyang cultivation days, ang puso ay nawasak, hanggat ito ay naayos sa oras, ito ay hindi masyadong seryoso. Kung hindi dahil sa pagiging maayos ni Chinger, kailangan ninyong mamatay lahat. Sabi ni Yefan, tumalikod at naglakad para yakapin si Ye Wanqing at lumabas ng kuweba. Sindi ng kandila, hanapin si Wu Wei. O huwag kang pumunta sa akin, sabi ni Yefan, at agad na ibinuka ang kanyang mga pakpak at lumipad palayo. Sa kuweba, ang candlelight ay may nabighani na mukha at isang kaakit-akit ng ngiti, at si Yingying ay sumaludaw sa direksyon kung saan nawala si Yefan. Niyakap ni Yoon Song-hye si AZ, at sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, pareho silang may luha sa kanilang mga mata. Tumalikod ang candlelight at tumawa, bakit ka umiiyak, hindi plano ng inyong kamahalan na Sword God na patayin ka sa simula, kung hindi. Paano ka magkakaroon ng pagkakataong magsagawa ng mapait na eksena? Dapat kang maging maswerte, sa pagkakataong ito si Miss Wanqing ay hindi isang malaking problema, kung hindi man kayo kahit gaano man kalungkot, sa tingin mo ba ay may pakialam ang inyong kamahalan na Sword God? Wu Nianzi, nasaan ang iyong kapatid? Ano ang gusto niyang gawin? Halika. Kung hindi, haad lang ito sa imahe ng upuang ito sa harap ng inyong kamahalan na Sword God. Mabait siya at hindi papatay, papatayin ko siya. Kabanata 2273 Takot sa krimen at pagtakas. Si Yefan ay lumipad pabalik sa imperial na lungsod, iniisip na si Ye Wanqing ay madyay gising. Naramdaman din niya na hindi na kailangang itago ang napakaraming bagay mula sa kanyang pinakamamahal na kapatid, kaya wala siyang pakialam na nakita ni Ye Wanqing ang layunin ng kanyang espada. Gayunpaman, sa pagtataka ni Yefan, ang batang babae ay nakoma at hindi nagising. Noon lang napagtanto ni Yefan na maaaring ito ay dahil na trauma ang kanyang Yuan Shen. Tinakbo niya ang kanyang kamalayan at nagplanong imbestigahan ang kalagayan ng primordial spirit ni Ye Wanqing. Gayunpaman, nang ang kanyang banal na sentido ay malapit nang makita ang primordial na espiritu ng batang babae. Biglang, isang walang katulad na magulong puwersang espiritual ang talagang umatake sa kanyang primordial spirit. Nagmamadaling binawi ni Yefan ang kanyang kamalayan at pinrotektahan siya mula sa kaluluwa ng dragon, upang hindi siya malubhang nasugatan. Paano kaya yun? Ang kanyang kasalukuyang base sa paglilinang ng kapangyarihang espiritual, maging sa kaharian ng banal na espiritu, ay karaniwang walang kapantay. Kahit na ang talento ni Ye Wanqing ay mahusay, siya ay nasa yugto pa lamang ng pagbuo ng isang elixir. Paano siya magkakaroon ng napakalaking espiritual na kapangyarihan? Hindi kaya. Doomsday King. Dahil sa mahabang araw, si Ye Wanqing, ang maliit na batang babae na ito, ay nagparamdam kay Yefan at halos nakalimutan. Sa unang pagkakataon na nakita ko siya, nag-aalinlangan ako. Kung baguhin ang aking pagkakakilanlan at mapunta sa mundong ito, si Su Qingzu ay magiging Su Qingzu pa rin kung mababago ko ang mundo. Kung gayon ang Dharma King of the Doomsday, kung ito ay talagang hindi patay, bakit hindi pa rin ito ang Dharma King of the Doomsday? Maaaring mawala ng alaala si Su Qingzu at mabuhay muli, Dharma King Doom. Hindi ba? Bagamat nangyari ang lahat ng ito, hindi pa rin maintindihan ni Yefan ang dahilan. Gayunpaman, sigurado siya na umiiral ang posibilidad na si Ye Wanqing ang Dharma King of Doom. Para naman kay Ye Wanqing o ang Dharma King of Doom, walang ideya si Yefan kung bakit siya biglang nagising sa high-intensity spiritual cultivation na ito. Ang tanging bagay na nagparamdam kay Yefan na maaaring may kaugnayan ito ay ang puting mundo na nakita niyang tulala bago siya dumating sa mundong ito. Kung ang Dharma King of Doom ay pumasok sa dimensyong iyon tulad ng kanyang sarili sa simula, marahil ito ay mayroon ding sariling magandang kapalaran. Kung hindi, napakabata pa ni Ye Wanqing, ayon sa teorya ay imposibleng magkaroon ng ganoon kalakas na espiritual na paglilinang. Pagkatapos ng lahat, noong ako ay nasa lupa, kahit na hindi ko sabihin na ang Dharma King of Doom ay pinatay, ako ay dapat na nasa bingit ng kamatayan. Kung hindi mararamdaman ni Ye Wanqing sa Earth ang kawalan ng pag-asa ng kanyang kabanalan, kaya hindi niya ito mapapansin sa huli. Nakakanerbiyos. Bulong ni Yefan sa kanyang sarili, syempre hindi niya papatayin si Ye Wanqing bilang dating Dharma King dahil sa mga pagdududa. Gayunpaman, kung nagising si Ye Wanqing at talagang ang baliw na hari ng Dharma, kung gayon ay hindi niya ito mapipigil. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kailangan kong ilagay muna si Ye Wanqing sa storage ring space. May mga glutinous rice balls na sasamahan siya dito, para hindi siya magsawa sa maikling panahon, maghintay hanggang magising siya. Sa sandaling bumalik siya sa langit sa itaas ng imperial na lungsod, natuklasan ni Yefan na talagang may kaguluhan sa lungsod. Nakita ko ang napakaraming tao na nakasuot ng plain na damit na parang mga sibilyan, at napakaraming tao na mukhang estudyante, na nagmamarcha.
Ang mga banner na itinaas ay ginawang mas hindi kapanipaniwala si Ye Fan. Ye Fan, ang babae, pagpatay. Nagrebelde si Zhenbei Hufu. Ibalik ang buhay ng aking guro. Ye Fan ay isang taksil. Ang krimen ay hindi mapapatawad. Si Kung Prime Minister Zuo ay tapat at matapang. Ang pambansang magnanakaw na si Ye Fan ay naging kasumpa-sumpa sa loob ng libu-libong taon. Sumimangot si Ye Fan at tahimik na inilabas ang kanyang cellphone na wala siyang oras na tingnan noon, at nalaman na mayroon ng 12-12 ng mga tawag mula kina Tu Yu, Su Qingzhou at Chu Yunyao. Bumantong hininga si Ye Fan, pagkatapos ay umiwas pabalik sa National Teachers Mansion. Sa labas ng bahay ng pambansang guro, mayroon ng mga sibilyang nagpoprotesta, pinapanatili ng garrison ang kaayusan, at napakaraming ingay. Malinaw, pagkatapos ng pagkawasak ng Zhenbeiho Mansion, pansamantalang nanirahan dito si Ye Fan, alam ng buong lungsod. Ang pares ng mapupulang mga mata, puno ng galit, ay tila kailangang balatan ang pulikat ni Ye Fan. Sa kabutihang palad, ang lakas ni Ye Fan, kahit na ang lahat ay nanunood, ay may paraan upang bumalik. Pagdating nila sa Council Hall, sina Su Qingzhou, Tu Yu at iba pa ay naghihintay ng balisang dito. Asawa, bumalik ka na. Ang aking asawa ay nag-aalala hanggang sa mamatay. Humakbang pasulong si Su Qingzhou at balisang niyakap ang lalaki. Nasaan ka na? Ilang beses kang tumatawag, nakasimangot din si Chu Yunyao at sinabing, nakakainis ako, ang ingay sa labas. Ngumiti si Ye Fan, pumunta ka at ibalik si Qinger. Hindi niya sinabi na maaaring si Ye Wanqing talaga ang kaso ng Dharma King, pagkatapos ng lahat, walang conclusion. Nailigtas si Qinger. Okay lang ba siya? Nagmamadaling tanong ni Su Qingzhou. Tumango si Ye Fan, okay lang, magpahinga siya sandali. Sumaludo si Tu Yu at nagsabi, ang iyong kamahalan na Sword God. Ang mga bagay ay hindi maganda. Ngayon ang buong lungsod, at maging ang buong Dasheng, natatakot ako na napatay mo si Din Confucius. Bukod dito, marami sa mga estudyante ni Din Kong, na mga opisyal ng sibilyan sa korte, ang nagdadalamati at nagagalit. Marami na akong naisulat na artikulo. Kumalat na ang balitang patay na sina Su Huexan at Su Gan, pero wala pang ebidensya kaya marami pa rin ang hindi naniniwala. Natatakot akong magtagpo ang lahat ng mata. Ngumiti si Ye Fan, talaga. Malapit na ang mga bundok at ulan at pupunuin ng hangin ang gusali. Asawa, bakit may oras ka pang magsulat ng tula? Galit na sinabi ni Su Qingzhou, namatay si Direk Kong ng ganoon pagkatapos ng inyong pagpupulong, at bago siya mamatay, isinulat niya ang salitang pamaypay, sa lupa gamit ang kanyang daliri. Bukod pa rito, sinabi lang ni Din Kong ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaan tungkol sa iyo bago siya namatay at pinagdudahan ka, kaya mas naniniwala ang mga taong iyon na pinatay mo ang Din. Napangiti si Ye Fan, kung gayon, paano mo nalaman na hindi ko siya pinatay? Kinaikit ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata. Kalokohan, kung gusto mong patayin si Kung Suo, sasalubungin mo ba siya sa maringal na paraan? Tanging ang mga hanggal na tao na nakukulam. Nang iba at maniniwala ang mga hanggal na opisyal na iyon. Matagal na silang may sama ng loob sa clan. Sa totoo lang, kahit alam ng marami sa kanila na maaring na-frame ka, pero gusto nilang kasuklaman ang clan, gusto ka rin nilang hilahin sa tubig. Upang sabihin ng tahasan, gustong gamitin ng ilang tao ang pinili para makitungo sa iyo, makitungo sa the clan. Mabuti nang umupo at umani ng mga benepisyo. Makatarungan ang mga salita ng pambansang guro, kung tutuusin, ito ay wala sa nakaraan. Kapag huminahon ang mga sibilyan, malalaman ng marami na may mali sa usaping ito, at dahan-dahan silang maghiwa-hiwalay. Ngunit, dahil sa pangyayaring ito, maaaring malaman ng pamilyang Su na nagbago na ang maharlikang pamilya. Kapag nalaman ng pamilyang Su na patay na si Su Huexan at ang kanyang anak, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari, sabi ni Tu Yu sa malalim na boses. Master Tu, sino ang tunay na mamamatay tao? Wala ka bang naimbestigahan? Tanong ni Su Qingzhou. Ang mga mata ni Tu Yu ay kumislap na may bahid ng lamig, sa totoo lang, nalaman ng aming mga shadow guard na ang huling taong nakita ni Confucius bago siya namatay ay ang anak ng langit, si Aohan. Gayunpaman, si Aohan ay isang longevity cultivation base lamang, at lohikal na imposibleng patayin siya. Alam na para silang mag-ama. Siguro siya iyon. Noon sa Beiming City, malamang siya ang nagpapahina sa aking ina. Ngini siya ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Tu Yu, nagmamadali siyang nagsabi ng Ting Time, aarestuhin ni Tu Mo si Aohan at hihilingin sa kanya na umamin. Nang lalabas na si Tu Yu, pinigilan siya ni Ye Fan. Hindi na kailangan, misteryosong ngumiti si Ye Fan at sinenyasan si Tu Yu, Master Tu, ikalat mo ang balita. Sabihing, ang mamamatay tao at taksil na si Ye Fan ay umalas, sa takot sa krimen, at pinaplano mo akong hanapin sa buong sukat. Ano? Hindi lamang si Tu Yu ang natigilan, ngunit ang dalawang babae ay nakatingin din sa lalaki, sa pag-aakalang mali ang kanilang narinig. Kabanata 2274 na noong ako ay nasa high school. 2274. Natigilan si Tu Yu, Your Excellency Sword God, bakit ganito? Bakit ka kinasuhan sa krimen? Ayaw nang magpaliwanag pa ni Ye Fan, gawin mo lang ang sinabi ko, gusto akong arestuhin ng royal family at King Chi, ayos ka rin.
Makipagtulungan. Ano ang dapat gawin, kung ano ang gagawin? Gayunpaman, bago ang pagsusuri ng banal na emperador, hindi na ako muling lilito sa ganitong mukha. Natigilan si Tuyu saglit, pagkatapos ay may naintindihan siya at sinabing, oo, alam ni Tu. Noon lamang niya naalala na maaaring baguhin ni Ye Fan ang kanyang sarili sa ibang tao at maglaro na lang ng disappear. Kahit paano nag-imbestiga ang Dasheng Royal Family, hindi nila mahanap ang bakas ni Ye Fan. Asawa, kahit na kaya mong itago ng lubusan, hindi ba't lumalala ang kaiyahiyang ito? Hindi ba't ang iyong reputasyon ay lalong masama? Nag-aalalang tanong ni Su Qingzhou. Tumawa si Ye Fan at sinabing, wala akong pakialam sa ganitong bagay. Kung ikukumpara sa nakaraang basura, ang rebelde, na ito ay parang mas komportable ngayon. Ilang araw na lang bago ang pagsusuri ng banal na emperador, papalitan ko ang iyong mukha at magpapahinga ng ilang araw. Naging abala ako sa pagtakbo noon, kaya maaari kong samantalahin ang mga araw na ito para samahan ka pa. Matapos marinig ang sinabi ni Ye Fan, huminto sa pag-uusap sina Su Qingzhou at Chu Yunyao, gayon paman, dapat may sariling plano ang lalaki. Pagkaalis ni Tu Yu, nakatanggap si Ye Fan ng tawag mula kay Ji Soxan. Fanner, patay na si Din Kong, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Dapat may nag-frame sa iyo, di ba? Su Jin. Let me speak, boses ni Ye Wangto ang dumating sa telepono. Ano bang pinagsasabi mo? Tinatanong ko anak ko. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Napangiti ng mapait si Ye Fan nang marinig niya ang pagtatalo ng kanyang mga magulang doon. Natural, narinig nila ang balita na pinatay ni Ye Fan si Kung Zuo at sabik na nagtanong kung ano ang gagawin. Bagay. Sinabi lang ni Ye Fan sa kanila na ang lahat ay walang kabuluhan, at hindi niya kailangang seryosohin ito. Umiwas muna siya sa limelight. Bagamat nagmamadali si Ye Wangto at ang kanyang asawa, hindi sila makakatulong, maaari lamang silang magmadaling bumalik sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nang marinig ang balitang bumalik na si Ye Wanqing, mas naging komportable ang mag-asawa. Pagkatapos ng tawag, tinanong ni Ye Fan si Chu Yunyao, Xiao Yao Yao, natapos mo na ba ang transmission device? Bumalik muna tayo sa Sword God Kick. Handa na, tumanggo si Chu Yunyao, alam ng lahat na nandito ka kasama ko. Kung gayon hindi na ako maaaring manatili dito, makakabalik na lang ako sa paraiso ng paraiso. Walang aksidente, sa loob ng isang araw, tiyak na magpapadala si King Chi ng mga tropa para hanapin ang National Teachers Mansion, at tiyak na hindi nararapat na manatili. Matapos tapusin ang lahat ng mahahalagang teknolohikal na kagamitan sa National Teachers Mansion, direktang dinala ni Ye Fan sina Su Qingzhou at Chu Yunyao sa Space Teleportation Device. Bagamat maaari ding ilipat ang teleportation device na ito, hindi alam ng mga tagalabas kung paano ito gamitin, kaya hindi na kailangang ilipat ito. Ang nasugatan na si Shuibo ay nanatili sa National Teachers House, habang si Guqing ang responsable sa pag-aalaga sa mga matatanda. Para sa ganoong kaayusan, medyo nakaramdam ng hinanakit si Guqing sa kanyang puso, ngunit wala siyang masabi. Sa isang kisap mata, mula sa libu-libong bundok at ilog, na-teleport ito sa matayog na Sword God Kick. Si Su Qingzhou ay labis na namangha sa isang mahiwagang teknolohiya, at nadama na ang Chuguoshi na ito ay misteryoso at hindi mahuhulaan. Nang maramdamang darating si Ye Fan at ang iba pa, binati sila ng lahat ng mga babae sa palasyo. Asawa. Si Nayan Rujao, na nakasuot ng silk skirt na may water sleeves, ay lumipad pababa sa harap ng lalaki, at yamakap sa mga bisig ni Ye Fan. Jiao, napakawalang kwenta mo. Matagal na kaming hindi nakikita ng kontrabida na ito, bakit ang giliw mo? Galit na sabi ni Xiao Ziner mula sa likuran. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mapupulang labi at tumingin kay Nayan Rujao na may komplikadong mga mata. Nagkatinginan sina Ning Zimo at Ling Yue, ngumiti at umiling, ngunit nang makita nila si Su Qingzhou sa likod ni Ye Fan, pareho silang nagpakita ng pagtataka. Xiao Shu, ikaw talaga. Nakita ni Ling Yue ang kanyang matalik na kaibigan na ilang dekada na niyang hindi nakikita, at tumakbo siya palapit sa kanya at niyakap si Su Qingzhou. Sa pagkakataong ito, medyo natigilan si Su Qingzhou, napakunot ang kanyang mga kilay, ito. Itong kapatid na babae, nagkita na ba tayo dati? Noon lang napagtanto ni Ling Yue at ng mga babae na iba ang Su Qingzhou sa harap nila. Kung gaano karaming mga mata ang may bakas ng kalungkutan. Well, ako. Narinig ko si Ye Fan na nag-usap tungkol sa iyo noon, at makita kang napakabait, pasensya na, natakot ba kita? Binitawan ni Ling Yue ang kanyang kamay at ngumiti. Ngumiti si Su Qingshan at umiling, ayos lang, ito ang unang beses na nagkita tayo, yumuko ako sa ilang nakatatandang kapatid na babae. Habang sinasabi niya iyon, iniyuko ni Su Qingzhou ang kanyang katawan. Pinigilan sila ng mga babae nang nagmamadali, ngunit naramdaman nilang lahat sila ay may utang na loob kay Su Qingzhou, at sila ay napahiya. Qingzhou, huwag mong gawin ito, hindi natin ito kayang bayaran. Lumapit si Ning Zimo at ainal-alayan siya. Tama, prinsesa, isa kang prinsesa, kaya dapat tayong magpugay. Nahihiyang sabi din ni Xiao Ziner. Kumurap-kurap si Su Qingzhou, sa unang pagkikita namin, hindi talaga nakikilala ng magkapatid na babae ang isa't isa. Pakiramdam ko, parang matagal na akong nakakilala ng ilang nakakatandang kapatid na babae.
Nagkatinginan ang mga babae ng may pagkadismaya, at sa wakas ay ngumiti si Ning Zimo at sinabing, mabuti naman, magiging pamilya na tayo mula ngayon. Si Chu Yunyao sa gilid ay medyo naiinip, hoy, masaya kayo bilang isang pamilya, pwede ba kayong pumasok at sabihin, nauuhaw ako. Aray! Aming mahal na siyentipiko, iniwan kita sa lamig, huwag kang magselos. Halika, halikan mo ang isa. Lumapit si Ling Yue at hinalikan ang leeg ni Chu Yunyao, ngunit itinulak siya ng palad ng babae sa hot spring sa tabi niya. Sa pool. Paft, binato ni Ling Yue ang dalawang tubig, Chu Yunyao, nababaliw ka na ba? Bakit ka nagsusumikap? Sino ang nagpakamanhid sa iyo? Mahinang sabi ni Chu Yunyao. Ang mga babae ay tumatawa ng mahina, at hindi napigilan ni Ye Fan na maramdaman na pagkatapos ng genetic modification, ang kapangyarihan ni Chu Yunyao ay lubos na pinahusay. Nakita ni Su Qingzhou sa gilid ang masaya at magkakasundo ng mga babae, ang kanyang magagandang mata ay nag-iisip. Si Chu Yunyao ang responsable sa pagpapadala ng mga liham kay Ai Er. Dinala ni Ye Fan si Su Qingzhou, na sinamahan ng iba pang mga babae, upang bumisita sa paligid, at siya nga pala, hayaan siyang makilala ang lahat ng bahagi ng Divine Sword Sect. Ito ang unang pagkakataon para kay Su Qingzhou na pumunta sa paraiso ng paraiso. Dahil ito ay napakagandang lugar, natural na nakakahilo itong makita. Lalo na ang Valley of Thousand Flowers, na paborito niyang tirahan, at nagkaroon kaagad ng ideya na manirahan doon ng mahabang panahon. Sa likod, si Xiao Ziner, na sumunod, ay tahimik na nagtanong kay Ling Yue, talagang pareho. Talaga. Ganyan ang itsura niya noong high school, sa tingin ko ay bumangon na siya. Bulong ni Ling Yue. Si Su Qingzhou, na naglalakad sa unahan, ay natural na hindi siya marinig, ngunit siya ay lubos na naguguluhan sa panunuyan ng mga babae sa mga salita ni Ye Fan. Asawa, hindi ko inaasahan na napakawalan mo, kung kabisado mo ang ilang tula, magiging Diyos ka ng tula. Kung hindi si Yunyao ay naka-internet, hindi namin malalaman na sikat ka ngayon sa internet. Humajijek si Ning Zimo. Bago bumalik si Ye Fan, nagtawanan silang lahat hanggang sa sumakit ang tiyan ng ilang beses. Namula ang mukha ni Ye Fan, hindi ba ito lahat ay pinipilit na maging walang magawa? Hindi ko ito inangkin sa aking sarili, at hindi ko inamin na ito ang aking orihinal na nilikha. Hindi maiwasang magtaka ni Su Qingzhou, Sister Zimo, hindi ba ang mga tula ng asawa mo ang isinulat ng asawa mo? Kabanata 2275 Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. 2275. Awkward na ngumiti si Ning Zimo, well. Mahabang kwento iyon, dapat mong malaman ang tungkol dito sa hinaharap, Qingzhou. Xiao Shu, walang kinalaman ang mga ito, ibahin natin ang usapan, nagmamadaling inilihis ni Ye Fan ang kanyang atensyon. Pagkatapos ng ilang tour, dinala ko rin si Su Qingzhou para makipagkita kay Molan at iba pang huwasian, at nakipag-chat kay Kop Mo Ting at Yao Wei Xian. Nang banggitin na si Su Qingzhou ay gagaling, hiniling ni Ye Fan kay Yao Wei na kumuha ng 2 bote ng pangunahing mga table tas ng gamot para sa pagsasanay. Bagamat isa lamang itong napakababang antas na medicinal pill, ito ay gawa ni Dan Sheng, at nakatulong pa rin ito ng malaki kay Su Qingzhou. Sa pagbagsak ng langit sa gabi, bumalik ang lahat sa Sword God Kick. Si Su Qingzhou ay nakaupo sa palasyo na parang isang walang kamatayang palasyo, ito ay talagang isang panaginip, ang aking asawa ay talagang isang Diyos ng espada. Ang sikat na Jiu Jiangxian at Dan Sheng talaga ang mga bisita sa pinto, at kinakausap sila ng concubine, parang kinakabahan talaga. Huwag kabahan, madaling mag-usap ang dalawang senior, nakangiting sabi ni Ling Yue. Tumango si Su Qingzhou, at pagkatapos ay nagtataka niyang sinabi, kanina ko pa gustong magtanong, kailan pa nakilala ng magkapatid ang kanilang asawa. Ang asawang lalaki at babae ay 19 na taong gulang lamang, at makatuwirang walang pagkakataon na makilala sila sa lupang pinagpalang. Isang malaking kapatid na babae, tama ba? Ang mga babae ay tahimik, nakatingin kay Ye Fan, naghihintay sa kanyang magpaliwanag. Alam ni Ye Fan na haharapin niya ang tanong na ito sa lalong madaling panahon, kaya't masasabi lamang niya, Xiao Shu, kapag ganap na gumaling ang iyong katawan, ipinapangako kong sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ngumisi si Su Qingzhou, okay. Ang concubine ay iinom ng mabisang gamot, magsasanay ng gusto, at sisikaping pagalingin ang sarili ng mas mabilis. She could feel that everyone was friendly to her, even kind, but, halatang maraming bagay na tinatago sa kanya ng lahat. Bagamat gumaling ng husto ang kanyang katawan, pagod din si Su Qingzhou matapos maglaro ng ganito sa loob ng isang araw. Sinamahan ni Ye Fan ang babae sa kanyang tirahan, na isang nakareserbang pangunahing bulwagan. Natural na nakikita ni Su Qingzhou na ang pangunahing bulwagan na ito ay isang simbolo ng katayuan, at may kaunting pagkabalisa sa kanyang mukha. Asawa, bagay ba talaga na tumira ang isang babae dito? Mas matangkad sila at mas matanda kaysa sa babae, kaya dapat unahin sila. Seryosong sabi ni Ye Fangsen, bigyan mo sila, kapag naibalik mo ang iyong memorya, huwag ay free silausu sa isang popsicle. Kaya sinabi niya, Xiao Shu, masyado kang nag-iisip, ako ang padre de pamilya, ito ang desisyon ko, at walang kwenta ang sinasabi nila.
Noon lang nagsalita si Su Qingzu ng, "Oh," at masunerang humiga sa kama. Asawa, matagal na kayong hindi nagkikita ng magkapatid na iyon, samahan mo sila, mabuti pang magpahinga ng mag-isa. Sabi ng babae, pero kahit anong tingin niya sa munting mukha na iyon na maaaring basagin ng bala, para siyang batang babae na nangangailangan ng magmamahal sa kanya. Si Yefan ay talagang nangangati sa kanyang puso, ngunit syempre hindi niya ito maipakita sa sandaling ito. Paano sila magiging maganda sa iyo, sasamahan kita sa tabi. Asawa, napakabait mo. Bahagyang ngumiti si Su Qingzu, at inabot ang kanyang kamay ng may pagmamakaawa, gustong hawakan si Yefan. Ang nakita ni Yefan ay hindi isang kamay ng jade, ngunit isang kadena. Pero walang ibang paraan, hawakan ko lang muna ang asawa ko, tapos pag-usapan ito kapag tulog na siya. Sa wakas, makalipas ang mahigit 2 oras, sa wakas ay nakatulog si Su Qingzu. Maingat na inilagay ni Yefan ang maliit na kamay ng babae, nakatipto, at tahimik na lumapit sa hot spring sa labas. Si Chu Yunyao ay abala sa pagpapabuti ng network pagkatapos magbukas, at walang oras upang maligo. Nakita ng iba pang 4 na babae ang lalaki na paparating, ngunit ang mga babae ay direktang nagplano na bumalik sa bahay upang magpahinga. Hoy, Ziner, Weiwei, anong ginagawa mo? Nagmamadaling inabot ni Yefan at hinawakan ang 2 palso ng babae. Halika dito pagdating mo. Pagkatapos mong ibabad, pangit pa rin ang itsura namin, para hindi na namin madungisan ang mga mata mo, inikot ni Ling Yue ang kanyang mga mata. Nang makita ang hinanakit sa mga mukha ng ilang babae, agad na naunawaan ni Yefan na sarili niyang salita ang suyuan si Su Qingzu at hayaan silang makinig. Hoy, mahal, huwag kang magalit, bata pa si Xiaoshu ngayon, kaya sasabihin ko lang. Oo, ang mga tao ay rejuvenated, kung gaano ka bata, 18 o 9 na taong gulang, isang batang babae. Kaming 80 taong gulang na babae, ay hindi nagsasabi ng mga magagandang bagay. Kailangan na nating bumalik sa room natin para mag-practice, o bukas mapuputi na ang buhok natin at kulubot ang mukha mo. Galit na sabi ni Xiao Ziner. Si Yefan ay hindi nagkaimik kaya't nagngangalit ang kanyang mga ngipin, okay. Pagkatapos ay magsanay ka na, kung paanong mas masasaktan ko si Jillian. Naisip ni Yefan ang nasa likod niya na nahihirapan kung saang panig siya nakatayo. Si Rujiao, hindi pinapansin ang mapanlokong sigaw ng babae, direktang niyakap si Nayan Rujiao at tumalon mula sa Sword God Kick. Natural na alam ni Nayan Rujiao na hindi siya mamamatay, ngunit nang nahuhulog na ang lalaki, niyakap niya ito ng ganito at hinalikan, at biglang nagkaroon ng kakaibang excitement. Husband, ang hindi may hahambing na pinong-pangilong na boses ng babae ay nagpasiklab din sa apoy ni Yefan. Nang makita ang iba pang 3 babae, namula si Xiao Ziner at napatalon sa galit, itong si Jillian. Sa tuwing siya ang pinakahadlang. Tingnan mo itong lalaking mabaho. Gumising ka Xiaoshu. Tanong ni Ling Yue. Hinaplos ni Ning Zimo ang kanyang basang buhok, hindi, sisirain ko ang kanilang mabubuting gawa. Ang lakas ng loob mong sabihin na pangit tayo, at hindi natin siya dapat hayaang magtagumpay ng ganito. Nang makita si Ning Zimo na tumatalon pababa ng ganito, namutla ang mukha ni Ling Yue. Sabi ni Yihong, kung gayon, pupunta rin ako. Hiwalayan ko sila. Si Xiao Ziner ay nakatayo sa tabi ng mainit na bukal ng mag-isa, na nakatingin sa kawalan ng ilang sandali, mga walang hiyang maliit na bastard. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka. Sa huli, sa isang maliit na damo sa likod ng bundok ng Sword God Kick, nagpatuloy ang labanan hanggang madaling araw. Nang ang 4 na magagandang babae sa paligid niya ang lahat ay nakatulog ng kontento, si Yefan ay puno pa rin ng enerhiya. Huminga siya ng ilang hininga sa hanging mayaman sa espiritual na enerhiya sa kabundukan, naglabas ng tabako na gawa ng Odin Empire, at huminga ng ilang puff. Nang maalaala na may isa pang Chu Yunyao na hindi umalma sa kanya, ngumiti siya ng masama at tumalon pabalik sa palasyo ni Chu Yunyao. Si Chu Yunyao ay nasa isang holographic na imahe, mabilis na gumuhit ng iba't ibang komplikadong mga graphics gamit ang kanyang mga kamay. Nang makita ang lalaking naglalakad na hubad-hubad, malamig na sinabi ni Chu Yunyao, maghanap ka ng iba, hindi ko na ito kailangan ngayon. Medyo napahiya si Yefan, Xiao Yao Yao, mali ang pagkakaintindi mo, nakalimutan ko lang isuot. Pagkatapos magsalita, kinailangan ni Yefan na ilabas ang kanyang mga damit at isuot ito para sa kanyang sarili. Nang makitang wala talagang oras si Chu Yunyao para pansinin siya, hindi nang ahas si Yefan na istorbohin siya. May gagawin talaga siya. Bumalik sa kanyang tirahan, pumasok si Yefan sa space ring. Oo naman, nagising si Ye Wanqing at nakasquat sa damuhan, pinapanood ang mga dumpling na kumakain ng karne. Blanko ang ekspresyon ng mukha ng dalaga na parang may iniisip. Ha! Natagpuan ni Tang Yuan si Yefan na papasok, at sa sandaling tumingala siya, nagmamadali siyang umikot sa isang tumpok ng maalog at tumalon ng ilang beses. Alam ni Yefan ang kahulugan ng produktong ito, oras na para, mag-restock, winagaway niya ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala, hahanap ako ng makakain mo mamaya. Kuya. Namumula ang mga mata ni Ye Wanqing, tumakbo siya at niyakap si Yefan, kuya. Saan ito? Anong nangyayari? Kabanata 2276 na ano pa ang magagawa ko?
Marahan na niyakap ni Yefan ang babae, ayos lang, ligtas, ito ang lugar ko. Hinger, kumusta ang pakiramdam mo, okay ba ang primordial spirit mo? May discomfort ba? Hindi ito nakita ni Yefan. May mali kay Ye Wanqing, kahit sa ibabaw, ito ay eksaktong kapareho ng dati. Ako. Hindi ko alam, pakiramdam ko ay biglang lumakas ang aking kapangyarihan sa pag-iisip, at wala nang nagbago. Mukhang nalilito si Ye Wanqing. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Yefan, Shinger, susuriin ko ito para sa iyo, magpahinga ka lang. Tumango si Ye Wanqing at ipinikit ang kanyang mga mata. Isang pakiramdam ng malay ay muling lumabas at bumalot kay Ye Wanqing. Sa pagkakataong ito, bagamat maingat si Yefan, hindi siya nakaranas ng anumang backlash. Tulad ng sinabi ni Ye Wanqing, ang espiritual na kapangyarihan ng babae ay tumaas ng husto. Hindi alam ni Yefan kung hanggang saan ang eksakto, ngunit tiyak na hindi ito isang bagay na dapat mayroon ng Celestial Chosen ng core formation stage. Kahit na ang paglilinang ng pinili na warlock ay may kinikilingan sa mga salamangkero, magkakaroon pa rin ng mga proseso tulad ng pagbuo ng elixir at paghubog ng mga espiritu ng mga monghe. Ngunit sa kasalukuyang Ye Wanqing, ang paglago ng espiritual na kapangyarihan ay hindi tumugma sa paglago ng trajectory ng warlock. Sa teorya, ang mental na kapangyarihan ni Ye Wanqing ay maihahambing na ngayon sa isang mago sa unang antas ng Duotian. Iyon ay ang paraan ng paglago na nakatuon sa espiritual na enerhiya na dating pinagtutuunan ng pansin ng hari ng araw ng paghuhukom. Kuya, ano bang nangyayari sa akin, natatakot ako. Ang matubig na mga mata ni Ye Wanqing ay puno ng takot, na para bang natatakot siya sa kapangyarihang ito na hindi naman sa kanya sa orihinal. Huwag kang matakot, walang masama sa pagpapalakas. Ngumiti si Yefan at hinawakan ang ulo ng kanyang kapatid, "Tara na, umalis na tayo rito." Tumango si Ye Wanqing, "Okay." Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Yefan ang dumplings at inalis ang babae mula sa ring space. Lumitaw sa tuktok ng nababalot ng ambon na tuktok, si Ye Wanqing ay agad na namangha, "Brother, nasaan ito?" Mapalad na langit, Sword God Pick. Biglang may naalala si Ye Wanqing, kumislap ang kanyang matingkad na mga mata, "Tama. Kuya, Sword God ka ba talaga? Ang Sword God ba ni Megatron Asgard?" Itinabi ni Yefan ang mga dumpling at nakangiting sinabi, "Sino ako, hindi mo ba alam ang pinakamahusay, Dharma King Doom?" "Kuya, anong pinagsasabi mo?" Mukhang nalilito si Ye Wanqing. "Noong nakome ka, alam ko na kung sino ka, gusto ko lang makita kung may balak kang ipagpatuloy ang pagsisinungaling sa akin. Dahil napaka-dishonest mo, I can only judge that you still planning to be my enemy. Doomsday, hindi mo ako kalaban sa simula, at ngayon, hindi ka na." Nanlamig ang mukha ni Yefan. Umihip ang malamig na hangin mula sa tuktok, at nagkaharap ang magkapatid, at naging tense ang eksena. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, ang ekspresyon ni Ye Wanqing ay unti-unting naging walang malasakit at mga pagbabago. "Ngayong alam mo na, Lucifer, papatayin mo na naman ba ako? Kung titingnan mo ang mukha ng iyong mahal na kapatid, mayroon ka bang puso?" Huminga ng malalim si Yefan at ngumiti ng mapait, "Ikaw talaga." Dang! Sumimangot si Dharma King Doom, na para bang may napansin siya, at sinabing natigilan, "Sinubukan mo ito ng sinasadya. Hindi mo alam na ako iyon." Nagkibit balikat si Yefan, "Ang alam ko lang ay tumaas ng husto ang iyong mental power, ngunit hindi sigurado, sino ka. Pero ngayon, ikaw na mismo ang umamin, at hindi ko na kailangang manghula." Mukhang medyo naiinis si Dharma King Doom, ngunit dahil mukha iyon ni Ye Wanqing, ang ekspresyong ito ay mas cute at mayabang na hitsura. "Talagang tinukso ako ng isang tao. Dang! Siguradong ang mababang antas ng katawan ng taong ito ang naghihigpit sa akin." Ngumiti si Yefan, "Parang maraming beses mo nang natalo ang tao. Araw ng paghuhukom. Sa pagkukunwari mong hindi ako naaalala, balak mo ba akong saksakin sa likod? O gusto mong saktan ng mga tao sa paligid ko para hindi ako mamatay?" Ngumisi ang hari ng Doom, "Kahit ano ang gusto kong gawin, wala na akong pagkakataon. Masyadong mahina ang katawan na ito para ibigay ang buong lakas ko. Bukod pa rito, ayon sa memorya ni Ye Wanqing, kahit na mayroon akong peak combat power, hindi ako ang iyong kalaban ngayon. Lucifer, nanalo ka pero buti na lang maswerte ka at nauna ka sa akin nagising. Kung hindi, papatayin talaga kita. Mali ka, natalo ka na." Si Chu Yunyao ang lumabas sa laboratorio. Hindi ko alam kung kailan, lumitaw sa kanilang paligid sina Chu Yunyao at Nayan Rujao at iba pang mga babae. Dahil sa hitsura ni Ye Wanqing, ang lahat ng mga babae ay nagnanais na pumunta at makilala ang isa't isa, ngunit nagkataon lang na nakatagpo sila ng ganoong eksena. Sa kabutihang palad, nabanggit na ni Yefan dati na si Ye Wanqing ay maaaring ang Dharma King of Doom, kaya hindi masyadong nabigla ang mga babae. "Long time no see, Miss Chu Yunyao." Ang Doomsday King ay tumingin sa nakaraan na may masalimuot na mga mata, bilang isang mababang antas ng lupa, maaari kong mahukay ang ating etheric na sibilisasyon sa ganoong antas. Ang teknolohiya ng pagbubukas ng parallel rift space ay talagang kamangha-mangha sa akin. Gayunpaman, sinabi mo na natalo ako. Hindi ko inaamin.
Sumandal si Chu Yunyao sa isang haligi ng patio at mahinang nagsabi, sa aking palagay, ang dahilan kung bakit ka nagising mamaya ay dahil mas malubhang nasugatan ka. Dumating si Ye Fan sa mundong ito makalipas ang ilang dekada. Ngunit dinala niya ang kanyang katawan at kaluluwa, ang lahat ng kapangyarihan. At ikaw, ngunit hindi ka nagising sa unang pagkakataon, kahit na walang ganitong pagtatagpo, maaaring hindi ka na magising. Ito ang puwang. At saka, kung hindi ka nakaakit ng banal na parusa sa simula, ikaw ay ganap na patay kung lumaban ka sa Earth. Dharma King Dooms. Nanlilisik ang mga mata at natahimik siya. Galit na sinabi ni Xiao Ziner, kung gusto mong lumaban, lumaban ka, hindi mo kailangan si Ye Fan para barilin, kaya kitang sunugin hanggang mamatay. Ziner, huwag kang pabigla-bigla, siya ang sumasakop sa katawan ni Wan Qing, sabi ni Nayan Rujiao. Ang taong ito ay pumatay ng napakaraming inosenteng buhay sa mundo, karapat-dapat siya. Sabi ni Xiao Ziner na may paghihiganti. Ngayon siya. Bagaman siya ang hari ng Doomsday, siya rin ay Ye Wan Qing. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang mga alaala ng dalawang buhay. Bumantong hininga si Ling Yue, ang Doomsday ay something, ngunit si Ye Wan Qing ay inosente. Nakikinig sa mga salita ng mga babae, biglang ngumisi si Dharma King Doom, hehe. Nakakagulo talaga kayong mga tao. Tumawa ka pa. Ikaw. Jiao, bitawan mo. Papatayin ko siya. Nena si Xiao Ziner. Itinaas ni Dharma King Doom ang kanyang ulo at tumingin kay Ye Fan, Lucifer, dahil nakita mo na ito, maaari mo itong patayin o putulin, kahit anong gusto mo. Huwag mong isiping hihingi ako ng awa, mahal na Aether, at hindi ako yuyuko sa isang hamak na nilalang na tulad mo. Ang yabang pa rin. Ako, manligaw, wuho, gatlang M. Si Xiao Ziner ay gumawa ng kilos na sumugod, ngunit direktang sinunggaban ni Ning Zimo at Nayan Rujiao. Tinakpan ni Ning Zimo ang bibig ng dalaga, huwag mong pag-usapan si Ziner. Hayaan mong magdesisyon ng asawa. Sa kabilang panig, si Ye Fan ay tumingin sa Dharma King Doom ng mahabang panahon ng mahinahon, at pagkatapos ay nagtanong pabalik, na curious ako. Kung hindi kita papatayin, ano ang gagawin mo? Eksakto. Ano pa ang magagawa mo? Kabanata 2277 Shangyan. Napakunot ang noo ni Dharma King Doom, tila nawawala sa pag-iisip. Habang dahan-daang naglalakad si Ye Fan, nag-isip siya at sinabing, hindi mahalaga kung sabihin mo na ang tao ay mababa o ikaw ay masyadong marangal, ang mga ito ay walang kabuluhan. Ang mga hinaing sa pagitan ng mga tao at ng Ether ay ganap na natapos sa lupa. Ang sibilisasyong Ether ay ganap na nagwakas. Ito ay nawasak, at ang material na sibilisasyon na sumalakay sa iyo ay nawasak ng mga tao. May kasabihan, kailan ba masusuklian ang mga hinaing, pero ngayon, totoo na. Understandable, gusto mong umuwi, gusto mong isave ang Ether. Ngunit ngayon, ikaw ang aking kaaway, para iligtas, ano? Ano pa ang male iligtas mo? Napangiti si Ye Fan, ang nag-iisa, ang dahilan kung bakit gusto mong maging kaaway ko ay paghihiganti, puot sa pagitan ng mga individual. Ngunit, ikaw ay noble Ether, ang iyong mga aksyon noon ay upang iligtas ang sibilisasyon. Ngunit ngayon, ikaw ba talaga pinipili mo bang maging kaaway ko para sa gayong mababang antas at hanggal na pribadong emosyon? Kung gayon, ano ang pagkakaiba mo sa isang mababang antas na tao, sa iyong bibig? Kinuyam ng kanyang kabanalan ang araw ng paghuhukom ang kanyang mga kamay. Kinailangan niyang tanggapin isang katotohanan, tinubo ang bayan, ang Kan, ay ganap na nawala. Ang pakiramdam na ito ng kalungkutan ay malayo sa karaniwang uri ng pagkasira. Ito ang pagkamatay ng isang lahi, na nag-iiwan sa kanya ng walang kapantay na kawalan. Ang iba pang mga babaeng naruroon ay nahulog din sa pagmumuni-muni pagkatapos makinig sa mga salita ni Ye Fan. Isipin ito ng mahinahon, at ipagpalagay na kung ako iyon, natuklasan ko na ako na lang ang natitira sa buong universo. Ano kaya ang mararamdaman kung wala na ang ibang tao? Biglang naramdaman ni Dharma King Doom na may mali. Inabot niya at pinunasan ang kanyang mga mata, may bakas pa nga ng luha. Nagulat siya bigla, ito. Paano? Kalungkutan. Luha. Paano makikita sa kanya ang gayong mababang antas ng emosyon? Nahanap mo rin. Nakangiting sabi ni Ye Fan, hindi ba nakakagulat na mayroon kang emosyon ng tao? Actually, pag-isipan mong mabuti, after so many things, pure ether ka pa ba talaga? Kung ikaw pa, how could pure ether talk to me so much in the first battle in Antarctica? Ang galit, yabang, takot at iba pang emosyon na ipinakita mo noon ay matagal nang nagpapatunay na hindi ka na puro ether sa simula. Manahimik ka. Huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin. Ayokong marinig. Umiling si Dharma King Doom, baka sa kanyang mga mata ang gulat. Humakbang pasulong si Ye Fan, nasa iyo na ngayon ang mga alaala ni na Ji Wan Qing at Ye Wan Qing. Ang mga alaalang iyon ay totoo lahat sila ay ikaw bilang isang tao. Huwag mong sabihin. Huwag kang pumunta dito. Huwag kang pumunta dito. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha ng kanyang Holiness Doom, at nagpatuloy siya sa pag-address. Biglang, walang laman ang takong ni Dharma King Doom, at hindi inaasahang umatras siya sa gilid ng bangin. Isang braso, malakas at agad na yamakap sa kanya at yamakap sa kanya pabalik.
Nakasandal sa dibdib ni Yefan, si Dharma Kingdom ay walang kamalay-malay na gustong itulak palayo, ngunit niyakap siya ni Yefan ng mahigpit. Ilang beses na nahirapan si Dharma Kingdom, ngunit sa huli, lalo siyang naging walang kapangyarihan. Isang emosyon na nagtulak sa kanya na umasa sa isang lalaki sa hindi malamang dahilan ang pumuno sa kanyang isipan. Malinaw na alam ng Doomsday King na ito ang kamalayan ni Ye Wanqing at ang subconscious attachment kay Yefan, ngunit hindi niya ito mapigilan. Gaya ng sinabi ni Yefan, siya ang hari ng Dharma, ngunit gayon din sina Ye Wanqing at Ji Wanqing. Ayaw man niyang aminin, maaapektuhan siya. Kaagad pagkatapos nito, sa ilalim ng gulat na mga mata ng mga batang babae, si Dharma Kingdom ay mahinhin na sumandal sa mga bisig ni Yefan, ang kanyang mga balikat ay nanginig, at siya ay napaiyak pa dahil sa hinanakit. Hindi mo kailangang maging masyadong pessimistic, muling tumawa si Yefan sa pagkakataong ito. Sabi, sa nakikita mo ngayon, ang mundo ay mas malaki kaysa sa alam natin. Siguro sa isang partikular na eroplano, magkakaroon pa rin ng iyong mga etheric na tao, kaya maaaring hindi ka nag-iisa. Araw ng paghuhukom ng inag ang Dharma King, ngunit pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, kami, ang pamilyang Tai, ay hindi pa nakarinig tungkol dito, aakitin nito si Nayang at Yin Thunder. Ang eroplanong ito, o mas mataas na eroplano, ay hindi magkakaroon ng aking angkan. Hindi naman ganoon ang kaso. Huwag kalimutan, paano nakarating si Yun Yao dito. Hindi lang sa pamamagitan ng parusa ng langit kaya siya makapasok sa eroplanong ito, nakangiting sabi ni Yefan. Hindi napigilan ni Dharma Kingdom na matigilan sandali, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at nag-isip. Wala kang tiwala sa iyong Ether Clan? Tanong ni Yefan. Itinaas ng dalaga ang kanyang ulo, tinitigan saglit si Yefan, pinunasan ang kanyang mga luha, at iniwan ang mga braso ng lalaki. Lumingon siya para tingnan si Chu Yunyao, Miss Chu, paano ka nakarating sa eroplanong ito sa unang lugar, sana makita ko ang kumpletong disenyo ng traversal device. Tumingin si Chu Yunyao kay Yefan at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. Tumango si Yefan, na nagpapahiwatig na walang problema. Sumama ka sa akin. Tumalikod si Chu Yunyao at naglakad patungo sa laboratorio. Nang makitang sinusundan ni Dharma Kingdom si Chu Yunyao, pumunta ang iba pang mga babae sa tabi ni Yefan. Asawa, okay lang ba ito? Kumunat ang noo ni Ning Zimo. Gaya ng sinabi ko ngayon lang, Doomsday has no reason to be our enemy. Kahit na ito ay personal na puot. Ngunit kung walang interes, saan magmumula ang puot? Napailing si Yefan na may ngiti. Sa katunayan, ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian ngayon ay ang makipagtulungan sa amin upang mabuhay sa mundong ito. Baka in the future, may chance na makilala ang klan niya, sabi ni Nayan Rujiao. Mabuti yan, hindi mo kailangang patayin ang iyong kapatid na babae, gamit ang iyong sariling mga kamay, sabi ni Ling Yue. Bumantong hininga si Yefan at bumulong sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ang paggising ng Dharma King of the Doomsday ay nangangahulugan na ang dating Ye Wanqing ay wala na talaga. Hindi magawang tulong, naisip din ni Yefan si Su Qingzhou, ang kasalukuyang prinsesa. Hindi ko alam kung makikita pa kita sa hinaharap. Sa sandaling ito, sumimangot si Yefan, pakiramdam na may isang tagalabas na pumasok sa Valley of Thousand Flowers. Gayunpaman, bilang punong guro, natural na hindi siya bumababa para batiin siya ng basta-basta. Oo nga naman, hindi nagtagal, umakyat si Hua Xianmolan sa bundok at nagbigay ng imbitasyon. Sectmaster, Fei Ye at Qing Wu ng Qinghai Tower, nagpadala ng mga mensahero para magpadala ng mga imbitasyon. Fei Ye at Qing Wu. Saglit itong pinag-isipan ni Yefan at naalala niya na ang dalawang mapagkunwaring babaeng santuwaryo ang kasama ni Hua Sheng sa simula, at hindi niya alam kung alin ang ginawa niya sa pagkakataong ito. Tiningnan ko ang invitation card, at sinabi nito na inimbitahan siyang pumunta sa Qinghai Building kinabukasan para lumahok sa St. Cloud Conference. St. Cloud Conference. Ano ito? Tanong ni Yefan. Magalang na sumagot si Molan, ang banal na ulap ay nangangahulugang pagtitipon ng mga banal na lugar. Karaniwan, si Xiangang lamang ang kwalipikadong magpulong ng lahat ng uri ng banal na pagtitipon sa Dongtian Paradise. Gayunpaman, may mga pagbubukod. Kung may sapat na malakas na timbang, mayroong isang pangunahing bagay na tatalakayin. Pagkatapos posible ring magdaos ng St. Cloud Conference, sa anumang paraiso pagkatapos maaprubahan ng Asgard. Ito. Makatuwiran na sina Fei Ye at Qing Wu ay hindi kwalipikadong magdaos ng gayong engranding kaganapan. Ito. Dapat na mayroon silang iba pang mga heavyweight sa Qingyelo. Ang mga karakter ay nasa bayan, kaya aprubahan ni Asgard ang pagdaraos ng isang malaking kaganapan sa Qingyelo. Naunawaan ni Yefan, ibig sabihin, ang mga kapangyarihan ng banal na kaharian sa Dongtian Paradise ay magsasama-sama para sa isang pulong, sa pagkakataong ito sa Qinghai Building. Kawili-wili. Mukhang ako ang pinupuntirya nito. Ngumiti si Yefangxi at sinabi, hindi pa rin sumusuko ang dalawang babaeng iyon sa Valley of Flowers. Asawa, natatakot ako na ito ay pagdaraya. Kung hindi sila nag-imbita ng isang malaking taga-suporta, hindi sila nagdaos ng ganoong komperensya, nag-aalalang sabi ni Nayan Rujiao. Tama si Mrs. Nayan, hindi ordinaryo ang mga taong dumating sa pagkakataong ito.
Si Kap Moing at Yao Muna, na may hawak na imbitasyon sa oras na ito, ay lumitaw din sa tuktok ng tuktok, malinaw na inanyayahan din sila. Kabanata 2278 medyo nakakabaliw. 2278 tumingin si Ye Fan sa kanilang dalawa, oh. May narinig ka bang chismis? Mabagal na lumakad si Bei Moing at sinabing, may balita mula sa Asgard, sa pagkakataong ito sina Fei Ye at Qing Wu, lalo na mula sa mga sinaunang demonyo. Si Yuan, ay nag-imbita ng gintong mensahero ng Seven Glory Messengers mula sa City of Innocence. Ang gintong messenger, si Ying He, ay hindi nakalista bilang Seven Luminaries Messenger sa pamamagitan ng paglilinang ng mga espiritong bulaklak at fairy grass tulad ng ginawa ni Hua Sheng. Si Ying Xia ay nasa sinaunang Mo Yuan, sa sarili nitong kapangyarihan, ang Ye Xiaomen, ito ang Panginoon ng Mo Yuan. Sa mga tuntunin ng mga kwalipikasyon at lakas, ito ay hindi bababa sa isang pantay na katayuan sa Sorcerer King Philip sa mga tuntunin ng mga kwalipikasyon at lakas. Nag-isip si Ye Fan, maaaring ito ang ninuno ng White Tiger Clan. Oo, si Ying He ay dating tagapagmana ng patriarka ng White Tiger Clan, ngunit siya ay may brutal na ugali at napakasama ng loob. Umaasa sa sarili niyang lakas, siya ang pinuno ng angkan ng ilang sandali, at pinakitunguhan niya ang kanyang kapwa angkan sa loob ng ilang sandali. Ang asawa at anak na babae ng kanyang kapatid ay kasali. Dahil ang kanyang pag-uugali ay napakasama, ang Puting Tigre Clan ay hindi niya gustong tumakas. Ang kawalang kasalanan. Ang relasyon sa pagitan niya, kasama ng kanyang sariling lakas, ay mabilis na naitatag ng sinaunang Mo Yuan kaysa kay Dongchen Feudi bagamat ang espiritual na enerhiya ay medyo mahina at lubhang mapanganib, mayroon din itong malaking bilang ng mga mapagkukunan ng paglilinang, may mga may kakayahan na lahi ng tao at mga lahi ng demonyo, kahit na sa labas ay hindi nakuha tunay na ang bilang ng mga banal na kapangyarihan sa Cave Heaven at Paradise ay ang pinakamataas sa Great Desolate Continent. Emosyon na sabi ni Kap Moing. Hindi katakataka na inimbitahan ako ng dalawang babaeng iyon. Mahilig pala siya sa mga magagandang babae, at napakadaldal niya, naiinis na sabi ni Xiao Ziner. Nang sabihin niya iyon, hindi maiwasan ng ibang mga babae na tumingin kay Ye Fan. Umubo si Ye Fan at sinabi, isang uri ng pagsasanay ang magkaroon ng dalisay na puso at kakaunting pagnanasa, ngunit ito rin ay isang uri ng pagsasanay na harapin ang lahat ng uri ng pagnanasa ng mahinahon. Ang pag-ibig sa magagandang babae ay katulad ng pagkagusto sa mga bulaklak, musika, chess, calligraphy at pagpipinta, hindi ito ay dapat kunin bilang isang kahihiyan. Napakaraming manloloko, ungol ni Ling Yue. Nag-aalalang sabi ni Nayan Rujiao, asawa, kaya parang sa pagkakataong ito, hindi na madaling makisama sa mga tao, bakit hindi muna tayo magpadala ng mag-inquire? Tingnan mo kung ano ang ibig sabihin ng gintong mensahero, at pagkatapos ay magpasya kung pupunta o hindi. Hindi na kailangan. Kung ano ang dapat dumating ay darating ng maaga o huli, at walang paraan upang maiwasan ito. Lutisin ang mga nakatagong panganib sa lalong madaling panahon, at maaari nating palaguin ang Divine Sword Sect sa isang matatag at matatag na paraan, sabi ni Ye Fan. Your Excellency Sword God, mukhang may magandang ideya ka. Sinabi ni Yao Weixian na may singkit na mga mata, sa pagkakataong ito, ang Holy Cloud Conference, lahat ng mga santo sa langit at banal na lupa na may kanilang mga ulo at mukha ay lilipas lahat. Kung mahaharangan ng inyong kamahalan na Sword God ang banta sa Holy Cloud Conference. Ang Ying He. Kung gayon ang Sword God pick, na ito, na ipinangalan sa inyong kamahalan, ay talagang karapat-dapat dito. Tumawa si Ye Fan sa loob-loob, alam niya talaga na mas mabuting itigil muna ang tasa, gamot, o kahit na marami ang mga nakatagong master sa pinagpalang lupain ay palihim na nanunood. Halos 3 langit at paraiso ang sinasakop niya ngayon mag-isa, sino ba ang hindi may inggit? Kaya lang, walang gustong maging unang ibong makipag-away sa kanya. Noon, halatang gustong gamitin ng Sorcerer King Philips ang kapangyarihan ng City of Innocence para subukan kung may lakas ba siyang kumain ng ganoon kalaking taba. Ang mga powerhouse ng Holy Realm ay may oras, at ang paghihintay ng napakaraming buwan ay mas isang kisap mata. Ang Holy Cloud Conference sa pagkakataong ito ay ang pagsubok upang matukoy kung ang Divine Sword Sect ay tunay na kwalipikadong sakupin ang 3 pinagpalang lugar. Buti naman, nag-aalala ako na wala akong pagkakataon. Kilalanin natin ang lahat sa Dongchen Feudi. Kinabukasan, sama-sama tayong sasali sa saya. Iniunat ni Ye Fan ang kanyang mga braso at niyakap ang ilang babae, maglalakbay ako. Salamat sa pagtawa. Isang piging iyon. Umiling si Ning Zimo at ngumiti ng mapait. Nang may sasabihin pa sana si Ye Fan, tumunog ang telepono. Kinuha niya ito at nakitang si Hua Xiaoluo iyon. Tumawag ang apprentice ko, kukunin ko muna. Kinuha ni Ye Fan ang telepono at pumunta sa gilid. Nagkatinginan ang lahat, kailan tinanggap ni Ye Fan ang kanyang apprentice. Si Kap Moing ay labis na nag-aalala, at napaka-curious kung sino ang makakapagpayag kay Ye Fan na tanggapin ang kanyang apprentice. Teacher, balita ko pinatay mo si Din Kong, totoo ba? Hinahanap ka ng lahat. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Hua Xiaoluo. Ngumiti si Ye Fan at umaliw, lahat ng ito ay peke, huwag mag-alala, lulutasin ko ang bagay na ito.
Kailangan mo lang pangalagaan ang iyong sarili, at ang guro ang mag-isa ng solusyon sa mga bagay na ito. Well, I knew that teacher is definitely not that kind of person. By the way, teacher, pupunta ako sa Imperial City para makibahagi sa Imperial Examination ng Emperador. Magkikita pa ba tayo? Natigilan si Ye Fan, kasali ka rin sa Imperial Examination. Ang Imperial Exam. Oo, inayos ng clan na sumali ako sa mga contestant. Inaasahan at kinakabahan si Hua Xiaoluo, bagaman gusto ko talagang makipagkompetensya sa mga henyo ng iba pang malalaking kolehiyo, natatakot ako na mapahiya ko ang guro. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, kung gayon, kailangan mong magsikap ng gusto, pangangasiwaan ko ang labanan pagdating ng panahon. Talaga. Kung gayon dapat magmadali si Xiaoluo para magsanay. Pagkatapos makipag-chat sa disipulo ng ilang sandali, nagbigay si Ye Fan ng ilang salita ng pagmamahal at paghihikayat, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Ilang babae sa tabi niya ang tumingin sa kanya na may kaina-hinalang ekspresyon. Sinabi ni Ye Fan na may mabagsik na mukha, alam ko kung ano ang iniisip mo, ngunit ito ay talagang isang purong master-disciple relationship. Siya ay bata pa. Tumango. Si Ye Fan ay hindi nakaimik, ang kanyang imahe ay ganap na nawala, ngunit hindi mahalaga, alam niya na maaari niyang ituring si Hua Xiaoluo bilang isang disipulo. Huminto si Cup Mo at nagtanong, iyan ba, ang batang babae na pumunta sa Asgard? Tumango si Ye Fan, alam mo. Narinig ko ang isang tao na nagsabi na ikaw ay napaka-optimistiko tungkol sa isang maliit na batang babae mula sa pamilyang Shenlang. Bakit, sa palagay mo ba ay mamanahin niya ang iyong manta? Curious na tanong ni Cup Moing. Nagkibit balikat si Ye Fan, sa tingin ko lang ay mahal na mahal niya ang espada, at talagang talentado siya at kaibig-ibig, kaya tatanggapin ko ito. Paano? Ang layo ng kanyang mararating sa hinaharap ay nakasalalay sa kanya. Napakabihirang masuri mo ng ganito. Gustong-gusto ni Cup Mo na makilala siya, nakangiting sabi ni Cup Moing. Hindi lang huminto si Cup Mo, ngunit gusto din ng lahat ng mga babae na makilalang mabuti si Hua Xiaoluo. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon ni Ye Fan na opisyal na tumanggap ng isang apprentice. Matapos talakayin ang ilang bagay tungkol sa pagpunta sa Holy Cloud Conference kinabukasan, bumalik si Ye Fan at ang mga babae sa palasyo. Asawa, si Su Qingzhou, na nagising na, ay nagmamadaling lumabas, hawak ang kanyang telepono. Tingnan mo ang balita mula sa Imperial City, magiging okay ba sina Shuibo at Xinger? Inilabas ni Ye Fan ang kanyang telepono at tiningnan ito, kumunat ang noo, at isang pagngisi ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Sa headline ngayon, nasulat na pinangunahan ni Haring Chi ang kanyang mga tropa upang hanapin ang National Teachers Mansion. Hindi lang iyan, naging tanyag din ang lahat ng uri ng balita tungkol sa disipulo ni Kung Suo, ang anak ng langit, si Aohan, na lubusang imbestigahan ang pagpatay. Kawili-wili. Ang batang ito ay may kakayahang maghugis, ungol ni Ye Fan. Kabanata 2279 na nagbago ka. 2279 na Imperial City, pambansang opisina ng guro. Senior Aohan, okay lang ba talaga na pumasok tayo ng ganito? Pagkatapos ng lahat, hindi kami hukbo, ngunit mga sibilyang estudyante lamang. Oo, pumasok na si King Chi para tingnan, ngunit wala si Ye Fan, sa tingin ko mas mabuting kalimutan na lang ito. Sa tarangkahan, maraming pinuno ng Daseng Public School ang nagtipon sa paligid ng Aohan. Gusto nilang makipagkrusada laban sa rebelding Ye Fan, at naramdaman nilang nagtatago si Ye Fan sa bahay ng pambansang guro. Ngunit nang makarating ako sa pintuan, naramdaman kong ito ang tirahan ng pambansang guro. Silang mga karaniwang tao ay tila hindi basta-basta makakatapak doon. Sumimangot si Aohan at sinabing, bagaman si Haring Chi ang pinili, isa rin siyang maharlika. Hindi kami lubusang makapaniwala sa sinabi niya. Bukod dito, ang impormasyon mula sa investigasyon ay nagpapakita na pagkatapos bumalik ni Ye Fan sa National Teachers House, hindi na siya lumabas. Kasama ang prinsesa, ang pambansang guro, ay hindi lumabas, paano ito nawala sa hangin? Sumimangot ang ilan pang estudyante, kakaiba talaga na sa Imperial City, biglang nawala ang mga taong ito. Pero, kung papasok tayo ng ganito, huhulihin ba tayo? Nag-atubili ang ilang estudyante. Hindi malamig ang buto ni teacher, takot na takot ka ba? Kahit na ang pambansang bahay ng guro, ano? Sa likod namin ay hindi mabilang na mga matatanda sa korte na nagmula sa mga sibilyan at sumusuporta sa amin. Tayong lahat ay mga taong gustong lumahok sa imperial na pagsusuri ng banal na emperador at baguhin ang dakilang ekspedisyon. Paano ka makaka-address dito? Si Aohan noon. Napuno ng matuwid na galit at nagsabi, hindi ka nang ahas na pumasok, pagkatapos ay papasok akong mag-isa. Kailan? Narinig ito ng lahat, lahat sila ay nagpakita ng mga excited na ekspresyon. Hindi. Sabay na tayo. Tama. Maghiganti ka para sa din, hindi ka pwedeng umatras. Senior Aohan, sinusuportahan ka namin. Isang grupo ng mga mag-aaral na pawang nag-alab ng kanilang fighting spirit at sabay-sabay na pumasok sa pambansang guro. Ang garrison na nagbabantay sa tarangkahan ay natural na agad itong hinarangan ng mga baril. Naharang ang lugar na ito, at walang makapaghintay na makapasok.
Mahigpit na sinabi ni Auhan, kami ay mga disipulo ni Dean Confucius. Kung hindi namin hahayaang siyasatin ang sitwasyon sa loob ng aming sariling mga mata, hindi kami aalis. The Son of Heaven, Auhan, right. Kahit na ikaw ito ang National Teachers Mansion, paano mo hahayaan na makalusot sa iyong kalooban? Nakumpleto na ng kanyang Royal Highness King Chi ang investigasyon, walang Yefan dito, umalis ka dali. Ang itinaboy ng garrison. Hindi natakot si Auhan, pilit niyang itinulak palayo ang dalawang mahabang sibat, at dirdiretsyong pumasok sa loob. Naglakas loob kang pumasok. Arestado. Siya. Agad na pinalibutan siya ng nakapaligid na garrison, direktang nakapalibot kay Auhan at sa iba pa. Sa paglabas pa lamang ng mga espada, isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ang lumitaw sa tarangkahan. Magkalat tayo, hayaan silang pumasok at maghanap. Nang makita ng isang pangkat ng garrison ang taong dumarating, agad silang tumayo at sumigaw ng Master Tu. Napalingon si Auhan at ang iba pa at nakita si Tu Yu na papalapit. Maraming estudyante ang mukhang hindi mapalagay. Si Auhan, tulad ng isang pinuno ng paksayon, ay kinulong ang kanyang mga kamay at sinabi, "Salamat, Panginoon Tu, sa iyong pagtanggap." Ang pagkamatay ni Din Kung ay isang malaking kawalan para kay Dazing. Kayong mga estudyante, gusto ninyong malaman ang katotohanan, maaari kang mapatawad. Shifu, pwede ka nang maghanap, huwag lang sirain ang anuman, tutal ang mga bagay ng pambansang guro ay mga bagay ng Dasheng, sabi ni Tuyu. Natural lang. Sabi ni Auhan, at kinuha niya ang isang grupo ng mga estudyante at nagsimulang maghanap sa paligid ng National Teachers Mansion. Nang dumating si Auhan sa likod bahay at narinig ang malambing na tunog ng piano, nagkataon na nakita niya si Guqing na tumutugtog ng piano mag-isa sa isang pavilion. Kuya Auhan. Bahagyang nagulat si Guqing nang makita niya ang taong dumating, bakit ka nandito? Nagdadala ka ng maraming tao. Ang ilang mga sibilyang estudyante, na nakakita ng napakaraming magagandang babae tuwing weekday, ay medyo nahihiya na makita si Guqing. Senior Auhan, ito si Miss Gu. Tulad ng inaasahan sa isang senior, kilala ko talaga si Miss Gu. Sabi ni Auhan na may seryosong mukha, Miss Gu, nandito kami para hanapin si Yefan. Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Sumimangot si Guqing at sinabing, dumating si Haring Chi para maghanap, hindi ko talaga alam kung saan nagpunta ang babae. Kuya Auhan, ako at si Shui Bo lang ang nandito. Mabuhay kayong lahat, magsisinungaling pa ba ako sa inyo? Miss Gu, pasensya na, ito ay usapin ng buhay at kamatayan ng aking guro, kailangan kong imbestigahan ito ng maigi. Sabi ni Auhan, iwinagayway ang kanyang kamay at sumigaw ng sed, hanapin. Hanapin mabuti. Isang grupo ng mga estudyante ang sumagot sa utos at nagsimulang mag-imbestiga isa-isa. Tumingin si Auhan kay Guqing na may pangit na mukha at bamulong, Miss Gu, ngayon, si Yefan ay isang wanted na kriminal na isinumpa ng lahat. Ang royal family, civilian officials, and even the Shenlong clan are all arrested him, so bakit nandito ka pa? Bueno, kung sakaling madamay siya, ngumisi si Guqing, salamat Auhan sa iyong pag-aalala, ngunit si Qinger ay miyembro na ng mansyon ni Zhenbei Hao, at ang kamatayan ay isa ring multo ng mansyon ni Hao. Inutusan ako ng concubine na alagaan si Shui Bo dito, nasaan ako? Hindi rin pupunta. Naikuyong ni Auhan ang kanyang mga kamao at nanlamig ang kanyang mga mata, talaga. Kahit ganoon siya karebelde, kahit tapos na siya, kailangan mo pa rin siyang sundan. Ye Consort ay hindi isang mamamatay tao. Siya ay tiyak na na-frame. Desididong sabi ni Guqing. Ngumisi si Auhan, anong uri ng ecstasy soup ang ibinigay niya sa iyo? Ang katotohanan ay napakalinaw, gusto mo pa rin siyang protektahan ng ganito. Katotohanan. Sino ang nakakita nito sa sarili nilang mga mata? O katibayan ng bakal? Ngumisi si Guqing at sinabing, Kuya Auhan. Nagbago ka na talaga. Hindi ka na magmulat ng iyong mga mata at magsasalita ng walang kaparirikon tulad nito dati. Mali ka. Hindi ako nagbabago, lumalaki lang ako. Sabi ni Auhan sa malalim na boses. Pagkatapos. Maya-maya, lumabas ang isang grupo ng mga estudyante pagkatapos maghanap. Natural, wala silang nakitang bakas ni Yefan. Auhan. Iwinagayway ang kanyang kamay at kumuha ng grupo ng mga tao at lumabas ng pambansang mansyon ng guro. Sa malaking patio ng distrito. Si Auhan ay nakaupo mag-isa sa ilalim ng isang puno, na may brazier sa harap niya, at naghahadjust ng mga bagay dito. Naglakad si Ao Shuang sa gilid ng kanyang nakatatandang kapatid, at nang makita niya ang eksenang ito, hindi niya maiwasang matigilan, Kuya. Anong ginagawa mo? Hindi ba ito ang mga pitaka na ibinigay sa iyo ni Ate Gu noon? Bakit mo sila sinusunog? No need to exist, natural burn it, sabi ni Auhan na may blankong ekspresyon. Ikaw, hindi mo ba pinahahalagahan ang mga bagay na ito? Ilagay mo rin sa ilalim ng unan. Ano bang problema mo bro? Puno ng pag-aalala at gulat ang mga mata ni Ao Shuang. Okay lang ako, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Matapos sunugin ni Auhan ang huling pitaka, tumayo siya at sinabing, Shuanger, aalis tayo dito ngayong gabi. Kakaibang sinabi ni Ao Shuang, lumayo. Saan lilipat?
Bumili ako ng bahay sa Qingtan Lane sa hilaga ng lungsod at ginamit ito bilang aming bagong tahanan, sabi ni Auhan. Qingtan Lane. Diyan nakatira ang mayayaman at maharlika, kuya, saan mo nakuha ang pera? Bulalas ni Ao Shuang. Noong sundalo ako, marami akong ginawang military exploits, at natural na marami akong reward. Sinabi ni Auhan, iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang kamay ng kanyang kapatid na babae, at sinabing, mula ngayon, hindi ko nahahayaang magdusa ka muli kasama ko. Kuya. Naantig ang mukha ni Ao Shuang, basa ang kanyang mga mata, nagmamadaling sinabi niya, kung gayon. Pagkatapos ay mag-iimpake ako, damit o kung ano paman. Hindi. Pumunta ka sa bago mong tahanan, bibili ako ng bago para sa iyo. Bumili din ako ng maid para pagsilbihan ka. Sabi ni Auhan. Nakaramdam ng kaunting pag-aaksaya si Ao Shuang, hindi ko kailangan, mga anak ng mahirap na pamilya namin, paano namin magagamit ang mga tao para pagsilbihan sila. Pagkatapos. Kuya, magpaalam man lang tayo sa pangalawang tiyuhin, Lola Ding, at Tita Wang sa bakuran. Napakatagal na, gusto mo bang imbitahan sila sa isang pagkain bago umalis, hindi na kailangan. Tumanggi si Auhan, wala akong dapat ipaalam sa kanila, at sa halip ay sasama sila sa atin, na magdadagdag lamang ng gulo. Halika, magpakabait ka Shuanger, sumama ka sa akin. Hindi pinapayagan. Para magsalita pa si Ao Shuang, hinawakan ni Auhan ang kamay ng kanyang kapatid at naglakad palabas ng sira-sirang compound. Kabanata 2280 Flip. 2280. Darkmoon City, sa isang lihim na silid, ang mga heatwave ay umiikot at kumikislap sa lahat ng dako. Isang matipunong lalaki na walang sando ang pangitaas na katawan at matipuno na parang burol, na may hawak na itim na mabigat na martilyo, ay pinalo ang isang piraso ng pulang metal na may klang-klang. Bawat ilang dosenang tama, ibinalik niya ang metal sa pagan. Kasabay nito, isang mataas na temperatura na apoy ang bumuhos mula sa malakas na lalaki, at pagkatapos ibuhos sa pagan, ang temperatura ay tumaas ng husto. Sa ganitong paraan lamang maaaring talagang maiinit ang maliit na piraso ng metal hanggang sa maaari itong huwad. Klang, klang. Isang gwapong lalaki na nakaasol na damit, na parang lumalabas sa isang madilim na anino, ang lumapit sa likod ng malakas na lalaki. Guro, maayos ba ang lahat? Ang malakas na lalaki ay hindi tumigil sa pagpalo, at sinabi ng hindi lumilingon, kamahalan, dahil ipinangako ko sa iyo na kumpletuhin ang pagsubok sa harap ng banal na emperador, natural na hindi ko sisirain ang aking pangako. Gayunpaman, ang huling piraso ng Sky Star na siling, hindi mo pa ito nahanap, at kung ipagpaliban mo ito ng isa pang araw, huli na para batiin ako. Ang huling piraso ay hindi kailangang muling tunawin at huwad. Kailangan lamang nitong muling i-cast ang 4 na piraso. Ang plano ng haring ito ay maaaring ganap na maipatupad, sabi ni Ye Guangxing na may mahinang ngiti. Talaga. Mapaglarong ngumisi ang malakas na lalaki, bastos akong tao, at tinatamad akong magtanong tungkol sa masalimuot na paraan ninyong mga warlock. Gayunpaman, kapag na-recast ang huling Heavenly Star Order, dapat itong tuparin ng kanyang Royal Highness the Night King. Ay pangako na ibabalik ang Gonggang Shenzhou. Tumango si Ye Guangxing, sana makasiguro ang Master, malapit nang matapos ang Gonggang Shenzhou. Ipinadala na ni Long Yu ang kanyang mga ipinagmamalaking alagad para kunin ang Shenzhou. Mabaigo man ito, kapag dumating na ang pagsubok sa imperial ng Holy Emperor, sasalubungin siya ng hari. Sa Imperial City, personal na kunin ang orihinal na Divine Pearl at ibigay ito kay Master Zhu. Hoy, mabuti naman. Ang malakas na lalaki ay nagtaas ng kanyang mga kilay at sinabi, kamahalan na hari ng gabi, ikaw at ang Demon God King ay parehong Panginoon, kaya dapat bilangin ang iyong sasabihin. Pero nasa unahan ng mga pangit na salita, kung hindi mo makuha ang Gonggang Divine Pearl, huwag mo akong sisihin sa pagbilang ko. Ito ay natural, hinding-hindi ako mawawala ng tiwala sa ipinangako ko kay Ye Guangxing. Naniniwala si Ye Guangxing. Sinulyapanihan ng Star Decree na kanyang binubugbog, at sinabing may damdamin, 10,000 taon na ang nakalilipas, nilikha ng ating ninuno na si Zhurong Yi ang Star Decree para kay Emperor Xuanyuan. Ngayong nagbabago na ang mga dagat, gusto kong i-recast itong Heavenly Star Orders. Hindi ko alam kung tinawag ako ng mga ninuno ko na unfilial. Unfilial. Nangangako ang haring ito na ang Heavenly Star Order na iyong i-recast ay magniningning ngayon, at ang prestihiyo ng iyong suyan ay mananatiling magpakailanman, sabi ni Ye Guangxing. Hahaha. Hindi ko kailangan ng mga iyon, dalhin mo lang sa akin ang Gonggang Shenzhou, at lilinisin natin ito. Kinuha ni Zoyan ang isang kaldero ng mainit na espiritu mula sa gilid at ibinuhos ito sa kanyang bibig. Ang alak na ito ay halatang hindi pangkaraniwan. Napakainit nito at hindi pa sumangga. Tahimik na tumango si Ye Guangxing, it's a deal. Pagkatapos magsalita, nawala na naman siya sa madilim na anino. Libu-libong milya ang layo. Cave Chanfu, Taishushan, Qingyelo. Ang mga makukulay na bulaklak, mabango, ay nakapalibot sa isang 10 palapag na Saiyan Tower. Sa gilid ng pinalamutian ng maganda at mararangyang hot spring, nananatili ang singaw ng tubig.
12-12 ng mga kaakit-akit na kababaihan ay nasa grupo ng 3 o 5, na naglilingkod sa ilang mga lalaki na may iba't ibang hitsura. Kasabay nito, mayroon ding higit sa 12 ng gwapong lalaki, na naglilingkod sa ilang coquettish female cultivator. Si Fei Ye, na nakasuot ng pulang damit, ay pinilipat ang kanyang baywang, naglakad papunta sa hot spring, at sinabing may kaakit-akit na ngiti, Senyor Ying He, ilang mabubuting kapatid mula kay Ye Xiaomen, kumusta ka? Mapasaya ba ng mga alipores na ito ang lahat sa Ye Xiaomen? Isang payat na lalaking parang unggoy na may mahabang balbas at maitim na balat ang sinuntok sa isang babae, lumingon at ngumiti ng masama, oo. Tunay na mas komportable ka rito kaysa sa sinaunang Mo Yuan. Hehe, sumunod ka sa pinto. Lord, walang kakapusan sa mga babae, pero hindi gaanong magagandang babae sa sinaunang Mo Yuan. Paano magkakaroon ng napakasarap na alak, isang komportableng mainit na bukal? Ang nagsasalita ay isang lalaking may mahabang buhok, dalisay at maputi, na may hawak na 2 babae sa kanyang mga bisig, ang isa ay nagpapakain ng alak, ang isa naman ay nagpapakain ng espiritong prutas, at 2 babae ang nakaluhod sa harap ng lalaki. Para sa ibang gabi ang mga lalaki at babae ng Xiaomen ay abala rin sa pagsasaya, at sila ay tamad na sagutin ang mga problema ni Fei Ye. Maingat na tiningnan ni Fei Ye ang lalaking nakahiga sa kanyang harapan, nakahiga sa malambot na pagkalugmok. Siya ay may malaking parisukat na mukha, buhol-buhol na mga kalamnan, higit sa 2 metro ang taas, may maikling pilak puting buhok, at ang kanyang kulay tansong balat ay tila nakakabit sa isang layer ng metal. Ang lalaking ito, kahit nakahiga doon na nakapikit, ay nagbigay kay Fei Ye ng malakas na panggigipit. Napapaligiran ang lalaki ng 6 na babaeng nagsilbi sa kanya. Ang 6 na babaeng magkasama ay tila hindi mas malaki sa kanya. Well, huminga ng malalim si Ying He. Pagkaangat pa lang ng mga paa niya, diretsyong sinipa niya ang 2 babaeng nakahiga sa mga hita niya, minsan-sinang nagsisilbi. Itinaas niya lang ang kanyang paa na tila pa-impel, ngunit ang 2 babae ay bumangga sa bato sa tabi ng hot spring. Pagkaraan ng 2 beses na ungol, ang 2 babae ay nabasag ng dugo, nanginginig at nanginginig sa lupa. Sa katunayan, naputol ang kanilang sigla. Hindi nila akalain na pinaghirapan nila ang adultong ito, ngunit ito ay isang kapahamakan. Marami sa mga kababaihan na malapit sa hot spring pool ay napasigaw sa takot. Nagtawanan ang lahat sa Ye Xiaomen at tila sanay na, at patuloy na hinuhuli ang mga takot na babaeng iyon para masaya. Nagbago ang mukha ni Fei Ye, at sumimangot siya, medyo kinakabahan. Lumapit din si Qing Wu sa oras na ito, Senyor Ying He, mayroon bang hindi ka nasisiyahan? Ikaw, niloloko ka ba ng pagiging matandang lalaki? Bahagyang sinulyapan ni Ying He ang 2 babae. Nagmamadaling umiling si Fei Ye na nakangiti, Senyor Ying He, bakit mo nasabi ito? Iniimbitahan ka namin hanggang sa gawin ang hustisya. Ang isa ay para sa kapakinabangan ng lungsod ng kawalang kasalanan, at ang isa ay para makuha ang iyong pagpapala, gaano ka ba kalakas ng loob? Dahil gusto mong protektahan ka ng matandang lalaki, pinapadala mo lang ang mga taong ito sa walang kabuluhang matanda. Ying He sneed. Ito. Nagkatinginan sina Fei Ye at Qing Wu, nagtataka. Sinabi ni Qing Wu, Senyor, ang mga babaeng aliping ito ay maingat na sinanay ng ating Qingyelo, at sila ay pinakamagaling sa paglilingkod sa mga lalaki. Maging ang mga aliping lalaki dito ay maingat nating pinipili. Hindi kakaunti ang makapangyarihang babaeng magsasaka na nagsilbi sa kanila, ngunit lahat sila ay ang pinakamagandang bagay sa ating Qingyelo. Ang mga bagay na ito ay lahat ng bagay na pagod na laruin ng anak ni Hua Sheng, ngunit ang mga ito ay mga tira lang. Ang mga katulong. Kung sino ang nagpapasaya sa matanda ay katanggap-tanggap pa rin, ang matanda ay hindi makatingin sa kanila ng masama, Ying He said disdainfully. Nang marinig ito ni na Fei Ye at Qing Wu, agad nilang naintindihan. Qing Wu, pumunta sa kalapit na palengke at ibalik ang ilang mga birhen. Gusto mo ang pinakamahusay. Kung gagawin mo. Ayokong ibenta, kunin mo lang. Dapat hayaan mong magsaya ang mga nakatatanda. I see, ate, pupunta ako ngayon. Agad na ilabas ni Qing Wu ang mga tao. Napangiti si Fei Ye nang may paghingi ng tawad, Senyor, napatawa kita. Talagang hindi namin ito pinag-isipang mabuti. Hahanap ako ng ilang bagong papasok at bibigyan ka ng pagbabago. Hindi na kailangan. Sa lalong madaling panahon. Iniunat ni Ying He ang kanyang kamay, isang alon ng hangin ang humawak kay Fei Ye sa harapan niya. Hindi nakatiis si Fei Ye, nang pinindot ito ni Ying He, lumuhad si Fei Ye sa harap ni Ying He. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.